Kabanata 371 hanggang 380. Ito ba ay para magtanim ng sama ng loob sa akin? Dahil hindi naging masama si Chenju, mahinahong tinanggap ni Yang Yiyu ang kanyang kowtow. Sa daan ng paglilinang, ang biyaya ng kaliwanagan ay higit pa sa langit. Kung hindi niya tatanggapin ang kowtow ni Chenju, maaalala ito ni Chenju sa kanyang puso at ito ang magiging heart knot niya. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyu, tumayo ka, maaari kang magkaroon ng isang epiphany, na iyong matibay na pundasyon at iyong magandang kapalaran. Nandoon lang ako. Dapat kang maging mapagpakumbaba. Kapag dapat kang maging mapagpakumbaba, ito ang prinsipyo ng pagiging isang tao. Kung magiging mayabang ka, magkakaroon ng mga problema. Tumayo si Chenju at nagsabi, salamat, guro. Wala siyang ibang sinabi. Ang pagsasabi ng masyadong maraming salita ng pasasalamat ay mapagkunwari. Ang ilang mga pabor ay dapat isaisip, hindi lamang sa iyong mga labi. Tiningnan ni Yang Yiyu ang putol na braso ni Chenju. Sa oras na ito, medyo nahihiya siya, ngunit malinis ang kanyang budi. Pinutol niya ang braso ni Chenju dahil masyadong talamak si Chenju noon, at wala siyang choice kundi gawin iyon. Ngayon, pagkatapos ng biglaang pagkamulat ni Chenju, nagbago na siya ng lubusan. Ang pagbabagong ito ay isang mahinahong pagbabago sa kanyang puso, at ito rin ay isang taos-pusong pagsisisi. Ang pagkilala sa kanyang sariling martial arts at ang paggalang kay Yang Yiyu ay nagpahiya kay Yang. Anya, may paraan ako para maibalik ang putol mong braso. Kunin ang naputol mong braso at pumunta sa Ancestral Hall at tutulungan kitang ibalik ito. Pagkatapos nito, pumasok si Yang Yiyu sa Ancestral Hall, at si Chenju sa kanyang likuran ay nabigla nang marinig niya ang sinabi ni Yang Yiyu. Ibalik ang putol na braso. Ang apat na simpleng salita na ito ay lumabas sa bibig ni Yang Yiyu ng casual, ngunit sa pandinig ni Chenju, ang kanyang puso ay parang isang malalim na pool ng tubig na may batong nahuhulog mula rito, na humahampas ng libu-libong talampakan ng mga alon. Ang pagbawi ay katumbas ng pag-aayos, na hindi bababa sa pagbabagong buhay ng isang sirang braso. Kung ito ay nasa isang ospital na may advanced na teknolohiyang medikal, hindi magtataka si Chenju kung sasabihin ito ng isang doktor, dahil ang isang belang braso ay maaaring muling ikabit gamit ang advanced na teknolohiyang medikal. Ito ay si Wudang na nakatago sa kabundukan, hindi isang ospital, at si Yang Yiyu ay hindi isang modernong doktor. Masasabi niya ang mga ganoong salita, at si Chenju ay hindi magkakaroon ng kahit katiting na pagdududa ngayon, at si Yang Yiyu ay hindi na kailangang magyabang sa harap niya. Ito ay nangangahulugan lamang na ang young master na ito ay may malalim na paraan. Isipin mo, kaya niyang paikop ang kanyang sarili, isang tugatog na pang-anim na antas ng sinaunang mandirigma, kapag siya ay nasa unang antas pa lamang ng katutubo, at mayroon siyang magic na sandata sa kanyang katawan, at maaari siyang lumipad ng mas mabilis at mas matatag kaysa sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang iba pang ibig sabihin niya. Hindi imposibleng maibalik ang putol niyang braso. Bukod, si Yang Yiyu ay nagsasalita tungkol sa pagbawi, hindi pagkonekta sa sirang braso, na dalawang ganap na magkaibang konsepto. Lalong naging misteryoso si Chenju tungkol sa master na ito. Lumapit siya para kunin ang nabali niyang braso at pumasok sa Ancestral Hall, ngunit ang mga mata ni Chenju ay nagpakita ng isang uri ng determinasyon. Lumingon si Yang Yiyan at nakita si Chenju na papasok na may putol na braso. Naisip niya sa sarili, Chenju, body, bibigyan kita ng break ngayon. Bibigyan kita ng isang patak ng tubig ng buhay. Hindi lang nito ibabalik ang naputol mong braso, kundi isa pang magandang kapalaran para sa iyo. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya kay Chenju, palasan mo ang iyong damit. Handa si Yang Yiyan na guguli ng isang patak ng tubig ng buhay. Sino ang nakakaalam na may sinabi si Chenju na talagang nakapagpatinggan sa kanya ng mga bagong mata? Salamat sa iyong kabutihan, guro. Ang putol na braso ni Chenju ngayon ay isa ring magandang kapalaran, at ito rin ay isang uri ng kaliwanagan mula kay Master. Isipin mo na lang na pinutol nito ang pagnanasa at pagkahumaling ni Chenju. Mula ngayon, may babala na si Chenju tungkol sa bali ng braso, at umaasa akong maaari itong gumanap ng mahihimok na papel sa martial arts. Pagdating kay Xiantian, bale mabalian ka ng braso. Sa putol na braso, naniniwala akong lalakad pa ako sa kalsada ng martial arts sa hinaharap. Hinawakan ni Chenju ang putol na braso sa kanyang kamay at dahan-daang sinabi. Napakakalma ng tono niya, walang nikatiting na ripple, parang ang buhok na nalalagas sa katawan niya, hindi ang sariling braso. Siya. Itinuring pa nga ang putol na braso bilang babala para sa kanya na ituloy ang martial arts. Hinangaan ni Yang Yiyan ang kanyang kasamahan sa kanyang puso, ngunit hindi niya maiwasang sabihin, matandang Chenju. Hindi mo iningatan ang putol na braso para magtanim ng sama ng loob sa akin, di ba? Hindi nakakagulat na nagkaroon ng pagkakataon si Yang Yiyan na mag-isip. Pagkatapos ng lahat, nakipag-usap siya kay Chenju sa harap ng lahat ng mga disipulo ni Wudang ngayon, na labis na pinahiya siya.
Kung sino paman, malamang may sama ng loob sa kanilang mga puso, at imposibleng wala silang pagkakahiwalay. Kailan? Sinabi ito ni Yang Yian, nagbago ng gusto ang mukha ni Chen Ju at mukhang naguguluhan siya. Lumuhad siya sa lupa at sinabing, Guro, mangyaring malaman na si Chen Ju ay hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na puot kay Master. Sa puso ko, walang katapusang pasasalamat lang ang mayroon ako kay Master. Si Chen Ju ay sumusumpa sa langit na wala akong intensyon na kaputan si Master. Itinago ko ang putol na braso para sa paghahangad ng martial arts. Mula ngayon, kung may utos si Master, babayaran sila ni Chen Ju ng kanyang katawan. Kung magsisinungaling ako, si Chen Ju ay parurusahan ng langit at lupa. Ang panunumpa ni Chen Ju ay isang makamandag na panunumpa, na hindi masasabing magaan. Siyang ay lubos na nakahinga ngayon. Talagang hinihintay niya si Chen Ju na sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, nakikita niya na ang kaliwanagan ni Chen Ju ngayon ay nagdulot sa kanya ng malaking tagumpay. Ang kanyang landas sa martial arts sa hinaharap ay magiging pambihira, kaya dapat siyang mag-ingat. Nang matapos ni Chen Ju ang kanyang panunumpa, mabilis siyang tinulungan ni Yang Yiu na tumayo at sinabing may panunuya sa kanyang mukha, tingnan mo, ano ang ginagawa mo? Mahilig lang akong magbiro. Isa kang boring na matanda. Nagsasalita lang ako. Bumangon ka dali. Nang sabihin ito ni Yang, hindi siya nahiya o nagalit. Kahit siya ay humanga sa sarili niya. Sa kabilang banda, napahiya si Chen Ju at sinabing, oo, si Chen Ju ang humatol sa iba ng may masamang puso. Master, patawarin mo ako. Napaawang ang bibig ni Yang Yiu. Bakit narinig niya ito bilang isang sumpa? Ngunit tama si Chen Ju. 2 beses lang siyang umubo para pagtakpan ito, ngunit ang sabi niya, bueno, ang iyong epiphany ngayon, na hindi nababawi ang putol na braso, ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Hanapin ang puso ng tao upang makilala, huwag kalimutan ang orihinal na intensyon ng martial arts sa hinaharap. Ang iyong mga tagumpay ay walang limitasyon, magtrabaho ng gusto, Chen. Masaya ang mukha ni Ju, at paulit-ulit siyang nagpasalamat, salamat sa magagandang salita, Guro, hindi ka pababayaan ni Chen Ju. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Yiu, Guro, mangyaring magpatotoo kay Chen Ju ngayon. Okay, anong saksi, sabihin mo sa akin. Sumang-ayon si Yang Yiu. Shen. Sabi ni Ju, Guro, sandali lang. Pagkatapos nito, malakas niyang sinabi sa labas ng pinto, mga kapatid ko, ang pamangkin ng likas na kaharian, mangyaring ibalik ang pera at pumasok sa Ancestral Hall. Habang sumisigaw siya, pumasok ang mga tao mula sa labas ng bulwagan. May kabuuang 28 siyantiyan ang naruroon. Kabilang sa kanila ang mga kapantay ni Chen Ju at mahuhusay na juniors. Anyway, ang mga siyantiyan lang ang makapasok sa Ancestral Hall. Naunang pumasok si Ming Ju na may pagtataka sa mukha, na sinundan ng ilang siyantiyan sa ikalimang antas. Ang tatlo na ang mga binti ay nasugatan ni Yang Yiu ay nalagyan ng benda at tinulungang pumasok sa bulwagan. Pagkarating ng lahat, tumingin si Chen Ju sa paligid sa lahat at ang kanyang mga mata ay kay Ming Ju. Ang kanyang mga mata ay medyo komplikado, ngunit pagkatapos ay naging matatag siya muli. Humakbang siya at tumayo sa harap ni Ming Ju. Bigla, yumuko siya ng malalim kay Ming Ju at same time na sinabi, maraming mali ang ginawa ni Brother Chen Ju sa nakaraan at nakipagkompetensya sa iyo. Ngayon, naliwanagan ako ng master at nalilito sa ginawa ko noon. Humihingi ng tawad si Chen Ju sa iyo at humihingi ng tawad sa iyo. Kay Chen Ju. Napayuko si Ming Ju. Hindi niya alam kung bakit ginawa ito ni Chen Ju. Ang una niyang reaksyon ay muling maglalaro si Chen Ju ng ilang mga trick. Hindi niya alam kung paano ito aayusin, kaya natigilan siya sa kinatatayuan. Sa oras na ito, tumayo si Chen Ju pagkatapos yumuko kay Ming Ju at nagpatuloy, same time na nagsisi si Brother Chen Ju. Ikaw at ako ay lumaban sa loob ng napakaraming taon, ngunit ito ay para sa sarili nating pagkamakasarili. Muntik na nating sirain ang Wudang. Mali talaga. Pagkatapos ng bagay na ito, mananatili ako sa Patriarch Hall upang magsisi sa hinaharap. Ikaw at ako ay parehong mali. Ang kailangan ni Wudang ay isang espiritual na haligi, isang punong guro na maaaring manguna sa pamana ng Wudang upang magpatuloy, isulong ang pamana ng mga ninuno sa lahat ng henerasyon at gawing mas makapangyarihan si Wudang, sa halip na isang sakam na punong guro. Ikinahihiya ni Chen Ju ang mga ninuno ng lahat ng henerasyon at ang mga nagtatag ng sekta, at nahihiya din ako sa lahat ng kapwa ko disipulo. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Habang nagsasalita, yumuko muli si Chen Ju sa lahat. This time na-touch ang lahat. Ang mga salita ni Chen Ju ay nagpahiya sa lahat. Sa paglipas ng mga taon, sila ay nahahati sa dalawang paksayon, na nakikipaglaban ng hayagan at palihim, ngunit ang pamana at pag-unlad ng Wudang ay nahuli. Sabay-sabay na gumanti ng pagbati ang lahat, na ikinahihiya daw nila ang mga ninuno. Ang mga salita ni Chen Ju ay tila naalis ang karamihan sa mga hadlang sa puso ng lahat. Maging si Ming Ju ay naalala ang nakaraan.
Naalala niya na sila ni Chenju ay magkapatid sa iisang paaralan, at magkasama silang nag-practice ng martial arts noong bata pa sila. Biglang nagkaroon siya ng kislap ng liwanag sa kanyang puso. Naunawaan din ni Yang Yiyo na gusto ni Chenju na masaksihan niya ang pakikipagkasundo kay Mingju, o ang sabihin, upang gawing magkasundo ang panloob na alitan sa pagitan ng dalawang paksayo ng Wudang at alisin ito. Sa oras na ito, tumingin si Chenju, ibig sabihin ay gusto niyang sabihin niya ang isang bagay bilang isang peacemaker. Masasabi pa rin ito ni Yang Yiyo, at tumahimik siya at sinabing, okay, ngayon ay saksi ako na naalis na nina Chenju at Mingju ang lahat ng mga nakaraang hinaing, at nagtutulungan silang muling ayusin ang Wudang at lumikha muli ng kaluwalhatian. Sa hinaharap, hindi ka dapat makipag-away sa iyong mga kapwa-alagad, ngunit dapat mong igalang ang isa't isa. May pagtutol ka ba? Natahimik sandali ang bulwagan, ngunit ang boses na tumutunog ay agad na natakot kay Yang Yiyo. Chapter 372, Hindi ko tatanggapin ang posisyon ng punong guro kahit na nakiusap ako sa kanya na gawin ito. Tulad ng kulog, sabay-sabay na sumagot ang lahat, susunod kami sa turo ng aming amo at hindi kami mangangahas na makipagkompetensya sa isa't isa. Magtutulungan tayo sa hinaharap para i-promote ang Wudang. Natigilan si Yang Yiyo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng may kasiyahan at nagsabi, okay, pumunta ako sa Wudang sa pagkakataong ito dahil inanyayahan ako ni Bai Shan na tulungan kang lutisin ang panloob na alitan sa Wudang. Siyempre, hindi ako nag-isip masyado bago ako dumating. Pagkarating ko, napagtanto ko na niloko pala ako ni Bai Shan at Mingju. Ang Wudang mo ay muntik nang maging fire pit ko. Sa puntong ito, tumingin si Yang Yiyo kay Mingju at sinabi, alam ni Mingju kung bakit kayo ni Chenju ay magkapatid, at ikaw ang nakatatandang kapatid, ngunit ang iyong kultivasyon ay hindi kasing taas ng Chenju. Si Mingju ay pinangalanan ni Yang Yiyo, ang kanyang mukha ay namula, ngunit siya ay napahiya din, at mabilis na tumugon, pakiusap, bigyan mo ako ng ilang payo, Master. Kalokohan ang patnubay, masyado kang maalalahanin, magaling magkwenta, at ang resulta, buhol sa puso mo ang martial arts mind. Kung hindi ka magbabago sa hinaharap, sa malaot madali ay sasalakayin ka ng panloob na demonyo at masasaniban. Yun lang ang masasabi ko. Bahala ka kung magbabago ka o hindi. Talagang nagalit si Yang Yiyo na hindi siya tinulungan ni Mingju sa pakikipaglaban kay Chenju noon, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para magbulalas at bigyan ng babala ang matandang ito. Nais ni Mingju na maghanap ng mapagtatagwan, ngunit paulit-ulit din niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali kay Yang Yiyo, nanumpa na magbabago siya sa hinaharap. Inamin ng mga dapat umamin sa kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang mga pagkakamali, at ang mga dapat makipagkasundo ay gumawa ng kapayapaan. Natapos na rin ang misyon ni Yang Yiyo, kaya sinabi niya, okay, natapos ko na ang trabaho ko, at oras na para umalis. Sa hinaharap, umaasa ako na ang mga disipulo ni Wudang at Yunmen ay magiging maayos, palakaibigan at matulungin. Maaari kang bumisita sa Yunmen. Natapos magsalita si Yang Yiyo, aalis na sana siya. Anyway, wala namang ibang gagawin. Noong bagong taon, kailangan niyang bumalik para samahan ang kanyang lola sa bagong taon. Ayaw niyang manatili sa Wudang. Masyadong nakakapagod ang mga intriga. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw ng malakas si Chenju, guro, mangyaring manatili. Tumigil si Yang Yiyo at nagsabi, ano ang problema? Biglang lumuhod si Chenju at malakas na sinabi, guro, ikaw ang disipulo ng tagapagtatag, at ikaw din ang nakababatang kapatid ng tagapagtatag ng Wudang. Ngayon si Wudang ay walang pinuno. Si Chenju at ang lahat ng mga disipulo ng Wudang ay nakikiusap kay Master na pamunuan si Wudang at maging pinuno ng Wudang. Sa isip ni Chenju, si Yang Yiyo ay isang figure na may kukumpara sa sinumang gumagawa ng masama sa Kunlun. Kung si Yang Yiyo ay maaaring maging pinuno ng Wudang, kung gayon si Wudang ay maaaring lumukso sa harapan ng lahat ng mga pangunahing sekta, na kung saan ay isang bagay din ng walang limitasyong potensyal para sa Wudang, kaya nakiusap siya kay Yang Yiyo na maging pinuno ng Wudang. Pakiusap Master, mangyaring pamunuan si Wudang, lumuhod ang lahat. Talagang nalilito si Yang Yiyo. Anong nangyayari? Hayaan akong maging pinuno ng iyong Wudang. Nagbibiro ka ba? Kung ibang tao, kung may humiling sa kanya na maging punong guro ng Wudang, tiyak na papayag siya. Ito ay magiging isang magandang bagay na mahuhulog mula sa langit. Ang punong guro ng sinaunang sektang Wudang, ang Panginoon ng mundo, ay masasabing isang taong may dakilang kapangyarihan. Sa kasamaang palad, si Yang Yiyo ay hindi isang taong mahilig magpakitang gilas at maglaro ng kapangyarihan. Siya ay isang magsasaka at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin pinakamahusay. Siya ay lumalago at bumubuti sa ilalim ng panggigipit sa paglilinang ng katotohanan. Pinilit siyang pagbutihin ng kanyang mga kaaway sa daan. Kanina pa lang niya nabasa ang maraming pamana sa kanyang isipan, at hindi pa siya nagkaroon ng panahon para pag-aralan ang mga iyon. Ang iba't ibang cultivation spell sa kamay ng kanyang master na si Yun Changxi ay naghihintay pa rin sa kanya upang magsanay.
Paano siya magkakaroon ng oras upang gampanan ang papel ng punong guro? Yunmen lang ay sapat na para mag-alala siya, at mayroon ding punong guro ng Wudang. Maging ang pagtatatag ng Yunmen ay upang mas maprotektahan ang mga kamag-anak at kaibigan at harapin ang mga puwersa ng kaaway, kung hindi man ay talagang ayaw niyang mag-alala tungkol doon. Ngayon sina Chenju at Mingju, ang dalawang higanteng Wudang, ay talagang hiniling sa kanya na maging punong guro ng Wudang, ngunit ayaw niyang gawin ito. Heheng ngumiti at tumingin sa mga taga-Wudang. Sinabi ni Yang Yian, managinip ka. Wala akong oras para asikasuhin ang gulo mo sa Wudang. Ang sagot ni Yang Yian ay nagpabagsak din sa mga mata ng mga taong Wudang sa lupa. Sa opinyon ng lahat, ang pagiging punong guro ay isang magandang bagay. Maging sina Chenju at Mingju ay nabigla. Ilang taon na silang nakikipaglaban para sa posisyon ng punong guro. Siyempre, hindi sila ang magiging punong guro, ngunit magre-rekomenda sila ng isang tao mula sa kanilang sariling panig. Ngunit mahinang sinabi ni Yang Yian, managinip ka. Parang takot ang tono niya sa pagiging headmaster. Ito ay sadyang mailap. Para sa kanila. Kahit hindi niya ginagawa. Gustong maging punong guro ng isang panig, alam ni Chenju at Mingju kung ano ang punong guro ng isang sinaunang sekta, ngunit hindi niya ito gagawin kahit na magmakaawa siya kay Yang Yian. Naramdaman ni Chenju na hindi niya ipinaliwanag ng malinaw sa kanyang amo ang mga benepisyo ng pagiging punong guro ng Wu. Tumingin siya kay Mingju at naghanda na humalili sa pakikipag-usap kay Yang Yian. Ibinahagi din ni Mingju ang iniisip ni Chenju sa oras na ito. Anong uri ng pag-unlad ang mayroon si Wudang kung si Yang Yiyo ang naging punong guro ng Wudang? Sapat na ang talento ni Yang Yiyo para ipaliwanag ang lahat. Kung siya ang naging punong guro ng Wudang, si Wudang ay maaaring maging maluwalhati gaya ng makasalanan ng Kunlun sa hinaharap. Well, Master, baka hindi ko na ipaliwanag ng malinaw. Kung ikaw ang magiging punong guro ng Wudang, ang mga pinuno lamang ng mga pangunahing sekta ang maaaring lumahok sa ilang malalaking lihim na lugar sa daigdig sa Xiantian Theory. Maraming likas na kayamanan sa ilang malalaking lihim na lugar, paliwanag ni Chenju kay Yang Yiyo sa mapang-akit na tono. Kaagad pagkatapos, tumanggo si Mingju at sumang-ayon, oo, guro, mas maraming benepisyo ang pagiging punong guro ng isang lugar. Tanging ang punong guro ng isang lugar ang maaaring makipag-ugnayan sa ipinagbabawal na lugar. Usap-usapan na may mga pahiwatig at talaan ng ibang mundo sa ipinagbabawal na lugar. Iyan ang lugar na inaasam-asam ng mga sinaunang mandirigma. Nang magsalita si Mingju, punong-puno ng bituin ang kanyang mga mata, at halos maglalaway na siya. Nagningning ang mga mata ni Yang Yian nang marinig niya ito at nagtanong, paano ang Xiantian discussion at ang Forbidden Land? Sumagot si Chenju, ang pag-uulat sa ninuno, ang Xiantian discussion ay isang susi ng mapa na hawak ng bawat isa sa 8 pangunahing sekta sa Jiushou. Tuwing 10 taon, ang mga pinuno ng 8 pangunahing sekta ay magtitipon ng isang beses, na tinatawag na Xiantian discussion, na isang pulong ng talakayan para sa mga sinaunang mandirigma ng Xiantian upang maghanap ng mga tagumpay. Ang 8 mga susi ng mapa sa mga kamay ng 8 pangunahing sekta ay maaaring magbukas ng 8 sinaunang mga guho sa Earth na puno ng mga likas na kayamanan. Ang susi ng mapa ng bawat henerasyon ay maaari lamang mamana ng punong guro ng isang partido. Ang susi ng mapa ng Wudang ay ipinasa sa Wudang Forbidden Land ng punong guro ng nakaraang henerasyon noong siya ay nasa pag-iisa. Ito ay iningatan ng mga matatanda ng ipinagbabawal na lupain. Bago ang pag-iisa, sinabihan siya na kung hindi siya lalabas sa loob ng 10 taon, maaari siyang muling pumili ng isang bagong henerasyon ng punong guro, at pagkatapos ay makukuha niya ang susi mula sa mga matatanda ng ipinagbabawal na lupain. Ngayon ay 10 taon na ang lumipas, kaya't mayroon tayong laban upang muling mahalal ang punong guro ng Wudang. Kung tungkol sa ipinagbabawal na lupain, ito ay umiiral sa lahat ng 8 pangunahing sekta sa Jiushou. Ito ang ipinagbabawal na lupain ng bawat sekta. Tanging ang mga sinaunang mandirigma na nasa itaas ng ika-6 na antas ng katutubo ang maaaring makapasok sa ipinagbabawal na lupain upang magsanay. Usap-usapan na ang ipinagbabawal na lupain ng bawat sekta ay nagtatala ng mga pahiwatig sa ibang mundo. Kung totoo man o hindi, ang mga nakapasok lamang ang nakakaalam, ngunit nakakapagtaka na walang sinumang nakapasok sa ipinagbabawal na lupain noong nakaraan, at ito ang kaso ng lahat ng 8 pangunahing sekta. Nang matapos magsalita si Chenju, naging interesado si Yang Yiyo sa Xiantian discussion at mga ipinagbabawal na lugar. Pero isipin mo, imposibleng siya ang maging punong guro ng Wudang sa panahong iyon. Kung siya ang magiging punong guro ng Wudang, ito ay magiging kadena sa kanyang sarili. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Pag-isipan ito at itanong, bukod sa iba't ibang mga pinuno ng sekta, ang ibang mga tao ay dapat na makasali sa Xiantian discussion, tama ba? Siyempre kaya mo. Hanggat mayroon kang Xiantian realm, maaari kang sumali. Gayunpaman, ang pinuno lamang ng isang sekta ang maaaring humawak ng susi sa mapa. Paliwanag ni Chenju. Naisip ni Yang Yiyo na sapat na para sa kanya na makilahok.
Pupunta siya roon para palawakin ang kanyang pananaw. Kung tungkol sa pagpunta sa isang lihim na lugar, malalaman niya ito pagdating ng panahon. Tungkol naman sa mga ipinagbabawal na lugar ng mga pangunahing sekta, sinabi ni Chenju na walang sinumang pumasok na lumabas muli. Ito ay dapat na isang mapanganib na lugar. Hindi mahalaga kung hindi niya gagawin. Pumunta ka. Anyway, hindi siya ang magiging punong guro ng Wudang. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyo, "Bueno, hindi ako magiging punong guro ng Wudang. Pumili ka ng iba. May gagawin pa ako kaya aalis muna ako." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay aalis na siya. Nang makita ni Chenju na si Yang Yiyo ay tumangging pumayag at aalis na sana, nakaramdam siya ng pagkabalisa, iniisip kung siya ay masyadong naiinip. Ang taong tulad ng Grandmaster ay hindi mahuhusgahan ng sentido komun, kaya mas mabuting panatilihin muna siya, hayaan siyang manirahan sa Wudang sandali, at dahan-daang gumawa ng gawaing pang-ideolohiya. Sa pagtingin sa dalawang estatwa sa bulwagan, ang isa ay ang nagtatag na si Sikong Yuan, at ang isa ay ang nagtatag ng sekta, nagmamadali siyang sumigaw na may ideya, "Grandmaster, mangyaring manatili. Hindi madali para sa iyo na pumunta dito minsan, hindi ka basta-basta makakaalis nang hindi umiinom ng tubig. Kung ito ay lumabas, kami sa Wudang ay mapintasan. Huwag muna nating pag-usapan ng tungkol sa pagiging headmaster sa ngayon. Dahil nakarating ka na sa Grandmaster Hall, bakit hindi ka magbigay-pugay sa Grandmaster?" Nahiya si Yang Yiyan nang marinig niya ang mga salita ni Chenju. Lumingon siya at nakita niya ang dalawang estatwa. Tiningnan niyang mabuti at nakita niyang ang nasa kaliwa ay si Sikong Yuan. Nang manahin niya ang jade slip ni Sikong Yuan, nakita niya ang soul image na iniwan ni Sikong Yuan at nakilala niya ito sa isang sulyap. Ngayon lang, nag-aalala lang siya sa paglutas ng problema ni Chenju at nakalimutan na ito ang Wudang Patriarch Hall. Hindi niya tiningnang mabuti ang dalawang estatwa, ngunit tama si Chenju. Dapat niyang sambahin sila. Sa kabutihang palad, ang kaluluwa ni Sikong Yuan ay nagbigay sa kanya ng maraming tulong. Siya ay tumalikod at bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, ang pagsamba ay halos matakot sa mga tao ng Wudang hanggang sa mamatay. Maging si Yang Yiyan mismo ay hindi inaasahan ang kahihinatnan ng pagsamba sa dalawang ninuno ni Wudang. Kabanata 373 Kahit na ang isang makalangit na nilalang ay hindi karapat-dapat sa iyong pagluhod. Ang tatlong formula ng tableta mula sa Sikong Yuan ay lumikha ng malaking kita at sumuporta sa Yunqi Company. Sa totoo lang, malaking tulong kay Yang Yiyo ang mana ni Sikong Yuan sa chi refining stage. Tama ang pagbibigay-pugay sa kanya. Bukod dito, naging buto na si Sikong Yuan at nawala ang kanyang espiritu. Ito ay mas tama. Tumango si Yang Yiyo at naglakad pasulong. Nagsimula siyang magbigay-pugay kay Sikong Yuan at ang nagtatag ng Wudang sect kasama ang mga disipulong Wudang. Noong una, nais ni Yang Yiyo na yumuko at magbigay-pugay, ngunit nang makita niyang nakaluhod sina Chenju at Mingju at iba pa, naisip niya sa sarili na dapat niyang sundin ang mga lokal na kaugalian at lumuhad upang magbigay-pugay kay Sikong Yuan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa pagluhod niya, bago siya yumuko, ang dalawang estatwa ng mga ninuno ni Wudang ay gumawa ng click sound. Narinig ng lahat ang tunog at tumangala upang makita na may mga bitik na lumitaw sa mga estatwa ng mga ninuno at ang nagtatag ng Wudang sect. Bulalas ni Chenju at Mingju. Sa isang iglap, naintindihan ko ang ibig sabihin nito. Noon pa man ay may kasabihan na kung ang isang tao ay hindi makatiis na lumuhad sa isang tao, nangangahulugan ito na ang taong nakaluhod ay hindi isang ordinaryong tao, at ang taong mapatla ay pipi at hindi kayang tiisin. Sa kasabihan ng mga tao, ito ay magpapaikli ng buhay ng isang tao. Ngunit sa sinaunang martial arts world, ito ay napaka-partikular. Tanging ang mga taong may malaking kapalaran, o mga taong may mahusay na background sa kanilang nakaraang buhay, ang hindi makatiis na sumamba sa isang tao. Ito ay isang kakaibang kababalaghan sa sinaunang martial arts world. Alam ng lahat na ang rebulto ng ninuno ay isang espiritual na kabuhayan lamang, hindi isang buhay na tao, isang rebulto lamang. Gaano man kakapangyarihan ng isang tao, ayos lang na sambahin ito. At kung bibilangin mo ang mga tao sa antas ng ninuno, sila ay tunay na Panginoon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi siya makatiis ng busog. Alam ng lahat kung sino ang mananamba na ito nang walang pag-iisip. Maliban kay Yang Yiyo, lahat ng iba pang naruroon ay mga disipulo ni Wudang. Madalas nilang sinasamba ang kanilang mga ninuno, at wala pang pangyayari sa langit. Ngunit nangyari ito ngayon. Maaari lamang itong mga hulugan na si Yang Yiyo ay biniyayaan ng malaking kapalaran, o na siya ay isang mahusay na figure sa kanyang nakaraang buhay. Sa ilalim ng makalangit na mga batas, hindi kinaya ng dalawang rebulto ng mga ninuno ni Wudang ang pagsamba kay Yang Yiyo. Nagmamadaling sinabi ni Chenju, Guro, mangyaring huwag sumamba. Hindi kaya ng mga ninuno. Mangyaring huwag sumamba. Nagbibiro ka ba? Kung yuyuko ang ulong ito, babagsak at masisira ang dalawang estatwa ng mga ninuno ni Wudang. Kung ito ay lumabas, ito ay magiging isang katatawanan.
Sasabihin ng outside world na ayaw ni Wudang sa mga ninuno nito. Ito ay isang malaking bawal. Nagulat din si Yang Yiyo. Ito. Medyo nahiya siya. Lumuhad lang siya at sinira ang rebulto ng mga ninuno. Wala nang mas nakakahiya pa dito. Ang nagtatag ng isang sekta ay ang espiritual na simbolo ng isang sekta, ang core at ang pagkakaisa. Mula sa kanyang sariling pananaw, kung may makabasag sa rebulto ni Yun Changxi, tiyak na mababaliw siya. Pero buti na lang at hindi niya sinasadya. Pagkatapos bumangon, awkward na sinabi ni Yang Yiyo, ahem, masyadong marupok ang clay sculpture. Mas maganda kung makapaglilok ka ng puting jade o kung ano sa hinaharap. Nagpatikip ng bibig sina Chenju at Mingju, mga disipulo ni Wudang, nang marinig nila ang mga salita ni Yang Yiyo. Kung hindi dahil sa aksidente, ang mga disipulong Wudang sa bulwagan ay lalaban hanggang kamatayan. Hindi solid. Walang basag sa daan-daang taon. Gawa ito sa pinakamagandang dilaw na putik na may katas ng malagkit na bigas at inilalagay sa bapur. Dumaan ito sa 72 na proseso sa paggawa ng rebulto. Paanong hindi solid? Umiyak si Chenju sa kanyang puso. Buti na lang, basag lang. Kung ang rebulto ng tagapagtatag ay durug-durug sa pamamagitan ng pagluhod ni Yang Yiyo ngayon, sila ay magiging mga makasalanan sa Wudang. Kung alam ito ng matandang halimaw sa ipinagbabawal na lugar, sisimulan niya ang pagpatay. Nakaawang ang bibig, pinilit ni Chenju na ngumiti at sinabing, Guro, gabi na. Pag-uusapan natin ang tungkol sa punong guro mamaya. Hindi madali para sa iyo na pumunta sa Wudang. Paano kung manatili sa Wudang ng ilang araw bago umalis? Nakaluhod lang si Yang Yiyo sa rebulto ng ninuno at nabasag ito. Nagilty pa rin siya. Nang marinig ang same time na pananatili ni Chenju, tumanggo siya at sumang-ayon, okay, mananatili ako ng ilang araw, ahem. Masaya ang mukha ni Chenju. Hanggat nananatili si Yang Yiyo, gagawa sila ng paraan para gawing punong guro ng Wudang si Yang Yiyo. Gayunpaman, talagang hindi ligtas para kay Yang Yiyo na manatili sa Ancestral Hall. Nagmamadali siyang sumigaw, Bai Shan, ibaba mo si Master para makapagpahinga kaagad, ayusin ang pinakamagandang guest room, at pagsilbihan si Master ng buong puso mo. Okay, aayusin ko talaga. Tumayo si Bai Shan at mabilis na pumayag. Masayang-masaya rin siya na maaaring manatili si Yang Yiyo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Yang Yiyo, Guro, mangyaring sundan mo ako. Ayaw ni Yang Yiyo na manatili sa bulwagan sa oras na ito upang madagdagan ang kahihiyan, kaya sumunod siya kay Bai Shan at umalis. Pagkatapos lumabas ng pinto ng bulwagan, hindi malinaw na narinig ni Yang Yiyo sina Chenju, Mingju at iba pa sa bulwagan na nagsasabing, Ancestor, ang disipulong ito ay hindi matapat. Pinagpawisan siya nito at binilisan niya ang lakad. Pero sa loob-loob niya ay sinasabi niya, Oh my God, kakaiba talaga, hindi ba nakaluhod lang, paano nabasag ang rebulto ng ninuno? Sa oras na ito, ang dagandong at sumpa ni Master Yun Changxi ay biglang tumunog sa kanyang isipan, Idiot, kaiyahiya ka, pinahiya mo ako, ang iyong mga tuhod ba ay gawa sa tofu. Not to mention to statue, kahit kaharap mo ang totoong tao, kailangan mong lumuhad at dumura ng dugo. Kung maglakas loob kang lumuhad ng casual sa hinaharap, babaliin ko ang iyong mga binti ng aso. Tandaan mo ito para sa akin, sa mundong ito, bukod sa pagluhod sa langit, sa lupa, at sa iyong mga magulang, kailangan mong ituwid ang iyong mga tuhod at gamitin ang iyong utak ng aso para mag-isip tungkol dito, okay? Ang aking kaluluwa ay nasa Tian Kun Pot na ngayon, at ang Tian Kun Pot ay nasa iyo. Sa pagluhod na ito, kailangan mo bang hayaan akong sumamba sa isang maliit na langgam sa sekular na mundo? Ang tao sa mundong ito na karapat-dapat sa pagluhod ng aking alagad na si Yun Changxi ay hindi pa isinilang, lalo pat karapat-dapat sa aking pagsamba. Tandaan, sa hinaharap, kahit na isang celestial na nilalang ang nasa harapan niya, hindi siya magiging karapat-dapat sa iyong pagluhod. Kahit na ang mga celestial na nilalang ay hindi karapat-dapat. Pakiramdam ni Yang Yiyo ay napakapanaginipan. Sinumpa siya ng matanda at sa wakas ay sinabi na kahit ang mga immortal ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagsamba. Oh my God, may mga immortal ba talaga sa mundong ito? Kahit na ang mga immortal ay hindi karapat-dapat sa aking pagsamba. Pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang, matanda? Ito ay isang pagsamba lamang. Tsaka sinasamba ko si Sikong Yuan, at nakinabang ako sa kanyang Yuan Shenjing. Hindi naman big deal diba? Hindi sinasang ayunan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay inilantad ni Yun Changxi ang kanyang sarili at umungal, nagyayabang. Ikaw, galit na galit ka na mamamatay na ako. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang 12 Tribulations Luz Immortal Supreme sa mundo ng cultivation. Makinig kang mabuti, ikaw ang huling disipulo ng aking Yun Changxi. Pabayaan ang mundo ng paglilinang, kahit na ito ay. Sa puntong ito, tila may naalala si Yun Changxi, at ang kanyang boses ay biglang huminto, at pagkatapos ay sinabi niya, kalimutan mo na ito, walang silbi na sabihin ito sa iyo ngayon. Anyway, tandaan mo ito para sa akin. Huwag kang lumuhad sa hinaharap.
kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa iyo. Naaalala mo ba? Naramdaman ni Yang Yiyo na nang matapos ni Master Yun Changxi ang huling pangungusap, ang Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay biglang naglabas ng nakakapasong pakiramdam. Tila gagamitan siya ng karahasan ng namatay na matanda kapag sinabi niyang hindi. Si Yang Yiyo ay hindi nang ahas na tumaya. Kahit na ang patay na matanda ay isang natitirang kaluluwa sa Chen Kunpot, hindi niya ito masabi sa kanyang sarili, ngunit sino ang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Anyway, pakiramdam niya ay walang katapusan ng misteryo at paraan ng matanda. Kung maglakas loob siyang tumanggi, pakiramdam ni Yang Yiyo ay magdurusa siya. Mabilis niyang sinabi, oo, matanda, huwag kang magalit. Tatandaan ko na ako ang huling disipulo ni Yun Changxi, ang kataas-taasang Panginoon ng 12 Tribulations Loose Immortals. Hinding-hindi ako luluhod ng basta-basta at ipapahiya ka. Pagkatapos niyang magsalita, ang malamig na ungol ni Master Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan, at pagkatapos ay nawala ang init ng Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso. Alam ni Yang Yiyo na pinatay ng matanda ang apoy. Siya. Lihim na sinabi, Diyos ko, bakit ang matanda ay nagmamalasakit sa isang seremonya ng pagluhod? Dapat may kwento. Ito ay hindi. Hanggang sa mahabang panahon matapos niyang malaman ang bagay na ito at pumunta sa cultivation world na alam ni Yang Yiyo ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya ang matanda sa pagluhod ngayon. Gayunpaman, ang matanda ay mas nagalit kaysa dati ngayon, at si Yang Yiyo ay hindi nang ahas na akitin siya muli. Sumunod sa likod ni Bai Shan, naglakad siya sa isang makipot na landas patungo sa kalahati ng bundok. Sa buong daan ay may mga klasikong gusali, at hindi niya alam kung saang panahon sila nanggaling. Anyway, ang buong daan ay puno ng mga pagbabago. Nang dumaan sa isang maliit na parisukat, narinig ni Yang Yiyo ang sigaw ng isang grupo ng mga bata. Saktan mo siya, saktan mo siya. Naakit si Yang Yiyo sa mga maiingay na bata. Nakita niya ang 7 o 8 anak ng 8 o 9 na taong gulang na binubugbog ang isang bata sa plaza. Ngunit ang nakitang interesante ni Yang Yiyo ay hindi umimik ang batang binugbog. Dumudugo siya sa ilong pero hindi siya umiyak o sumigaw. Sa halip, sinubukan niyang iwasan ang mahahalagang bahagi. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, lalaban siya paminsan-minsan, at madalas niyang mapatamba ang kalaban sa isang suntok o isang sipa. Mga kawili-wiling bata, sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Sa oras na ito, sinabi na ni Bai Shan, kayong mga bastos, binubuli mo na naman ba si Xiao Lei? Kabanata 374 ito ba ay isang matandang halimaw o isang bata? 7 o 8 bata ang binugbog ng isa, ngunit nagkalat sila pagkatapos sumigaw si Bai Shan at tumakas sa lahat ng direksyon. Tanging ang nabugbog ay tumingkayad sa lupa ng hindi gumagalaw, marahil sa sobrang pagkabugbog at hindi na makabangon. Tinanong ni Yang Yiyo si Bai Shan, ang mga batang ito ba ay mga disipulo din ni Wudang? Ang pag-uulat sa Grandmaster, ang mga batang ito ay pawang mga ulila. Sa katunayan, ang sekta ay nag-aampon ng ilang mga bata mula sa secular na mga orphanage bawat taon. Sa isang banda, ito ay itinuturing na isang mabuting gawa, at sa kabilang banda, ito ay nagpasok ng sariwang dugo sa sekta. Siyempre, may mga bata din na sinusundo sa kanila. Ang batang binugbog ay tinatawag na Yuan Xiaolei. Sinundo siya ng kanyang amo na si Chen Fengzi nang bumaba siya ng bundok. Sinasabing ito ay isang gabing may kidlat at kulog. Ang bata ay inabandona sa isang basurahan sa eskinita. Binuhat siya at pinalaki matapos marinig ang kanyang pagiyak. Nang matagpuan si Xiaolei, may nakasulat sa kanyang katawan na nagsasabing may congenital disease ang bata. Maaaring hindi siya kayang palakihin at gamutin ng kanyang mga magulang at iniwan siya. Iyon lang ang impormasyon sa tala. May salitang, yuan, sa lagda, at 2,000 yuan. Dahil natagpuan niya ito noong isang thunderstorm night, pinangalanan siyang Yuan Xiaolei. Hindi na umuulit ang congenital disease ng batang ito sa Wudang. Siya ay karaniwang tulad ng isang normal na tao, ngunit ang kanyang pagkatao ay medyo kakaiba. Hindi siya nakakasama ng ibang bata. Nanghihina na rin ang kanyang katawan dahil sa sakit. Madalas siyang binubuli ng ibang bata, ngunit hindi siya umiiyak, nanggugulo, o nagrereklamo. Sa katunayan, si Xiaolei ay isang napakatalino na bata. Nabasa niya ang lahat ng mga lihim na aklat ng Wudang sa loob ng 3 taon. May kakayahan siyang alalahanin ang lahat ng kanyang nakikita. Sa kasamaang palad, hindi siya nakakapag-practice ng martial arts dahil sa mahina niyang katawan. Pagkatapos magpaliwanag ni Bai Shan, lumapit siya para tulungan si Yuan Xiaolei na bumangon mula sa lupa at sinabing, Xiaolei, okay ka lang. Salamat sa pag-aalala mo, okay lang. Si Yuan Xiaolei ay nagsasalita ng napaka-steady, hindi katulad ng isang 9 na taong gulang na bata. Ito ay nagbigay kay Yang Yiyo ng isang pakiramdam na ang bata ay mas katulad ng isang matanda sa kanyang takip silim taon, dahil siya ay nagsasalita ng masyadong tuloy-tuloy. Buti naman okay na siya. Si Xiaolei ay ang junior brother ng founding sect leader ng ating Wudang sect. Dapat mo siyang tawaging Grandmaster kapag nakita mo siya sa hinaharap.
Naiintindihan mo ba? Ipinakilala ni Baishan si Yang Yiyu kay Yuan Shaolei. Greetings to Grandmaster. Pagkatapos magsalita ni Baishan, lumuhad si Yuan Shaolei at yumuko ng 3 beses kay Yang Yian. Sa mata ni Yang Yian, ginamit ng batang ito ang pinakakaraniwang sinaunang ritual ng pagsamba. Natatakot ako na ang ilang matatanda sa wudang ay walang pamantayan ng kanyang ritual. Si Yang Yian ay nagkaroon ng matinding interes kay Yuan Shaolei. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumabas ang totoong enerhiya, at tinulungan niya si Yuan Shaolei na huminga, at sinuri pala ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nalaman ni Yang Yian na ang katawan ng bata ay may mga nakatagong panganib. Ang supply ng dugo sa puso ay mas mabagal kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang mga meridian ay napakanipis at marupok. Ito ang naging sanhi ng sakit. Matapos siyang tulungang tumayo, ngumiti siya at nagtanong, Shaolei, sino ang nagturo sa iyo ng hanay ng mga sinaunang ritual na ito? Sa pag-uulat kay Grandmaster, ang aking master na si Chen Fengzi ang nagturo sa akin, at binasa ko rin ito sa mga libro. Ito ay naitala sa Wudang Ritual and Music Ceremony. Yuan Shaolei yumuko at sumagot ng dahan-dahan, mukhang isang maliit na adulto, ngunit nakita ni Yang Yian ang kakaiba sa kanyang mga mata. So, pamilyar ka sa etiquette ng Wudang sect? Tanong ni Yang Yian. Sa oras na ito, si Baishan ay nagmamadaling sumagot, Guro, ang batang ito ay ipinanganak na mahina, ngunit ang kanyang utak ay kamangha-mangha. Maaari niyang bigkasan ang lahat ng uri ng mga klasikong wudang sa puso. Sa tuntunin ng kagandahang asal, bawat taon sa panahon ng paghahain, ang ilang matatanda ay magtatanong sa kanya ng mga detalye na nakalimutan na nila. Nakikita ni Baishan na si Master Yang Yian ay interesado kay Shaolei. Naisip niya na makakagawa siya ng elixir, at baka may elixir na makakapagpagaling sa congenital disease ni Shaolei, na magiging magandang bagay para sa bata. Sabi ko, Baishan, pwede bang tigilan mo na ako? Pwede ko bang i-chat ang bata? Si Yang Yian ay labis na hindi nasisiyahan sa pagkagambala ni Baishan. Nakita niya na si Yuan Shaolei ay hindi isang ordinaryong bata, at gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa kanya, ngunit ang boses ni Baishan ay nagparamdam kay Yang ng sobrang ingay. Oo, hindi ako makikialam, Guro, mangyaring huwag mo akong sisihin. Mukhang nahihiya si Baishan. Alam niyang maaaring galit pa rin si Yang Yian dahil hindi niya sinabi sa kanya ang totoong sitwasyon ni Wudang. Matapos maging Daoist si Wu Xian, nang maghiwalay sila sa Shenlangtan, tinanong siya ni Yang Yian kung ilan ang mga katutubo sa Wudang. Hindi sinabi ni Baishan ang totoo sa oras na iyon, at malabo siya dahil natatakot siyang hindi pumunta si Yang Yian sa Wudang. Bilang resulta, nalaman niya na mayroong 28 likas na sinaunang mandirigma noong siya dumating ngayon. Dahil dito, hindi siya nasisiyahan, tama ba? Pagkatapos ng tingin kay Baishan, tumingin muli si Yang Yian kay Yuan Shaolei at ngumiti, Shaolei, mananatili ako sa Wudang ng ilang araw. Wala akong masyadong alam tungkol sa ilan sa mga etiketa ng mga sinaunang sekta. Handa ka bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Talagang gustong matutunan ni Yang Yian ang tungkol sa etiketa ng mga sinaunang sekta na ito, upang hindi mapahiya ang kanyang sarili sa hinaharap. Nang suriin niya si Yuan Shaolei, nalaman niya na bagamat katamtaman ang pisikal na fitness ni Yuan Shaolei, ang lakas ng pag-iisip ng batang ito ay napakalakas, 3 beses na mas malakas kaysa sa mga batang nasa parehong edad, na talagang ikinagulat ni Yang Yian. Hiniling sa kanya ni Wudang Chenjo na maging punong guro ng Wudang, ngunit hindi nila alam na sila ay bulag at walang nakitang henyo na nakatago sa Wudang. Kung maaari, tutulungan ni Yang Yiu si Yuan Shaolei, na maaaring ituring bilang pagbabayad ng mana ni Sikong Yuan at paglutas sa problema ng kahalili ng punong guro para sa Wudang. Anuman ang malakas na karakter o lakas ng pag-iisip ng bata, hanggat siya ay gumaling, nagtuturo ng Yuan Shenjing at nabigyan ng kaunting patnubay, kasama ang kalmadong karakter ni Yuan Shaolei na parang isang maliit na nasa hustong gulang, hindi siya magkakaroon ng problema sa pamamahala ng isang sekta sa hinaharap, na maaaring ituring na paghahanap ng kahalili para kay Sikong Yuan. Sa pananaw ni Yang Yiu, ang focus ng mana ni Sikong Yuan ay hindi ang elixir, kundi ang Yuan Shenjing. Binibigyang diin ng Taoismo ang sanhi at bunga o ang cycle ng langit. Ang pamana ni Sikong Yuan noong araw na iyon ay isang pagpapala, na siyang dahilan. Ngayon, nakilala niya ang batang Daoist na pari na si Yuan Shaolei ng Wudang, na naging resulta. Ang pagtuturo ng Yuan Shenjing at alchemy kay Yuan Shaolei ay itinuturing na cycle ng sanhi at epekto, at nalutas din ito ang sanhi at epekto sa puso ni Yang Yiu. Sa hinaharap, hindi niya iisipin ang pagtanggap ng mga pabor mula kay Sikong Yuan. Para sa kanyang landas ng paglilinang, ang kanyang mga iniisip ay magiging mas bukas sa hinaharap. Siyempre, kailangan pang obserbahan ni Yang Yiu ang batang ito bago magdesisyon, dahil alam niya ang ibig sabihin ng Yuan Shenjing at hindi basta-basta maipapasa.
Si Yang Yiyu ay may sariling master na si Yun Changxi, at imposible para sa kanya na maging disipulo ni si Kung Yuan, kaya isang perpektong bagay din ang pagbabalik ng mana ni si Kung Yuan sa kanyang mga disipulo. Nang iniisip ito, malinaw na nagsalita si Yuan Shaolei, sa pag-uulat sa Grandmaster, kailangan kong bumalik at tanungin ang aking Panginoon bago ako makapagbigay sa iyo ng sagot. Sana maintindihan ni Grandmaster. Oh, ikaw na munting kahoy, ano ang hinihiling mo? Bilasan mo at pumayag ka. Mapapahalagahan ka ng iyong Grandmaster. Ito ay isang pay sa langit para sa iyo. Bago matapos magsalita si Bai Shan, ngumuso si Yang Yiyu at tinitigan siya ng masama. Pagkatapos ay hindi na nagsalita si Bai Shan. Nakalimutan niya na binalaan lang siya ni Yang Yiyu na huwag humadlang. Ngunit hindi napigilan ni Bai Shan dahil alam niyang pinahahalagahan ni Yang Yiyu si Yuan Shaolei. Kung si Yuan Shaolei ay maaaring maging disipulo ni Yang Yiyu, Diyos ko, ito ay magiging isang malaking bagay para kay Wudang. Ngunit si Yuan Shaolei ay kadalasang napakatalino, ngunit nabigo siya sa kritikal na sandali ngayon at nagtanong pa sa kanyang Panginoon para sa mga tagubilin. Ang kanyang amo ay isang tanyag na tao sa Wudang, kaya ano ang maituturo niya? Bukod dito, si Yuan Shaolei ay ipinanganak na mahina at hindi marunong magsanay ng martial arts, ngunit alam ni Bai Shan na dapat may paraan si Yang Yiyu para hayaan si Yuan Shaolei na magsanay ng martial arts, kaya siya ay nababalisa. Ngunit tila mas pinahahalagahan ni Yang Yiyu ang batang ito, nang walang anumang sama ng loob. Si Yuan Shaolei ay may sariling amo, at humingi siya ng mga tagubilin sa kanyang amo bago gumawa ng anuman. Ito ay isang modelo ng paggalang sa mga guro. Okay, Shaolei, tanungin mo ang iyong master. Maghihintay lang ako. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Sa oras na ito, tumakas si Bai Shan at sinabing, nakatira si Chen Fengzi sa Sunset Cake. Hahanapin ko siya. Medyo nagulat si Yang Yian, ngunit pagkatapos ay umiling at ngumiti ng mapait, sa wakas, ginawa ko ang tama. Pagkatapos panuorin ang pag-alis ni Bai Shan, nagpatuloy sina Yang Yian at Yuan Shaolei sa pakikipag-chat. Shaolei, binugbog ka nila at nabali ang ilong mo ngayon. Bakit hindi ka umiyak? Bakit hindi mo hilingin sa iyong amo na lumabas at harapin sila? Hindi ba masakit? Tinanong ni Yang Yian ang tanong ng buo mula sa pananaw ng isang bata. Ngunit ang sagot ni Yuan Shaolei ay naging dahilan upang hindi na siya tretuhin bilang isang bata. Anong silbi ng pag-iyak? Patuloy pa rin nila akong bugbugin. Hindi sila titigil. Kung umiyak man ako o magreklamo sa amo ko, mas lalo pa nila akong bugbugin sa susunod. Kami ng aking Panginoon ay hindi iginagalang ng sinuman sa Wudang. Kahit magreklamo pa ako sa amo ko, walang kwenta. Ang mga Panginoon ng mga batang bumugbog sa akin ngayon ay pawang mga likas na sinaunang martial artist, ngunit ang aking Panginoon ay dark energy at ang katatawanan ng buong Wudang. Ang aking amo ay kapareho ng henerasyon ni na Uncle Chenju at Uncle Mingju, ngunit may malaking pagkakaiba sa kanilang cultivation. Si Uncle Mingju ay kilala bilang pangalawang pinakamahusay na martial artist sa Wudang, at si Uncle Chenju ang pinakamagaling. Ang aking Panginoon ay nasa tuktok lamang ng ikasyam na antas ng madilim na enerhiya. Siya ay madalas na kinukutya ng kanyang mga kapantay bilang. Well, gayon paman, hindi ito isang magandang bagay. May congenital disease ako at hindi marunong mag-martial arts. Tinatawag pa akong konting pag-aaksaya ng Wudang. Sa mundo ng mga sinaunang martial artist, normal lang ang matalo ng walang lakas at martial arts. Naiintindihan ko naman. Pagkatapos magsalita ni Yuan Shaolei, nagulat si Yang Yiyu. Kung hindi niya nakita sa sarili niyang mga mata na siya ay isang 9 taong gulang na bata, talagang inakala ni Yang Yiyu na siya ay isang matandang halimaw. Masyadong malinaw ang nakikita ng taong ito, diretso sa asensya. Matandang halimaw ba ito o bata? Kabanata 375 isang kawili-wiling guro at alagad. Shaolei, ilang taon ka na ngayong taon? Bagamat sinabi lang ni Bai Shan na 9 taong gulang si Yuan Shaolei, hindi maiwasang magtanong ni Yang Yiyu. Walang paraan na hindi nagsasalita ang batang ito tulad ng isang 9 taong gulang, at kahit na siya ay 19, hindi niya maaaring sabihin ang ganoong bagay. Sa pag-uulat kay Grandmaster, ako ay 9 at kalahating taong gulang. Mahinahong sagot ni Yuan Shaolei. Talagang humanga si Yang Yiyu sa pagkakataong ito. Bigla niyang naalala na may record ng reincarnated immortal sa Cultivation Classics. Maaaring ang batang ito ay ang reincarnation ng isang immortal. Bulong ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang amo na si Yun Changxi sa kanyang puso at nagtanong, matanda, tingnan mo ang batang ito. Siya ba ang reincarnation ng isang immortal? Hindi. Sagot ni Yun Changxi sa diretsyong boses. Kung hindi siya ang reinkarnasyon ng isang immortal, bakit siya napakalinaw at masinsinan sa kanyang pananalita at pag-iisip sa edad na 9? At ang kanyang mental na kapangyarihan ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong bata. Paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Yang Yiyu sa kanyang amo sa kanyang puso. Anong kakaiba dyan?
Ang mundo ay mas malaki kaysa sa maaari mong isipin. Sa mundo ng paglilinang, maraming mga bata ang nakamit ang Golden Elixir sa edad na 8 o 9. Ang batang nasa harap mo ay talagang isang maliit na espesyal sa iyong mundo. Kung magsasaka siya, baka magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Kung tungkol sa muling pagkakatawang tao ng isang patak na walang kamatayan, maaalala niya ang kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay sa edad na 36 o 9. Kung siya ay isang patak na walang kamatayan, maaari pa ba siyang salot ng mga sakit? Mahina kaya ang kanyang physical fitness? Gayunpaman, ang batang ito ay may malakas na lakas ng pag-iisip at maaari ding tawaging henyo. Ano? Gusto mo bang nakawin ang talento niya? Direktang tanong ni Master Yun Changxi. Ahem, umubo ng awkward si Yang Yiyu nang makita ng kanyang amo ang kanyang iniisip, ngunit naisip niya na ang sulok na ito ay hindi maaaring nakawin, dahil naisip niyang bayaran ang mana ni si Kung Yuan noon, at ang pananatili ni Yuan Shaolei sa wudang ang pinakamagandang wakas. Damn old man, ganoon ba akong klaseng tao? Ganti ni Yang. Hehe, malamig na ngumuso si Yun Changxi at tumigil sa pagsasalita. Si Yang Yiyu ay hinamak ng kanyang amo, at parang gusto niyang magmura. Sa oras na ito, dalawang figure ang mabilis na dumating sa malayo. Si Bai Shan at isang matandang daos na pari na mukhang nasa edad na 80 o 90. Akala ni Yang Yian ay magkapatid sila ng matandang lasing. Dahil ang matandang daos na pari na sumunod kay Bai Shan ay nakasuot ng kapareho ng matandang lalaki na lasing noong una niyang makilala. Maaari itong buod sa apat na salita madumi at magulo. Ang paglilinang ay nasa tuktok ng ikasyam na antas ng madilim na enerhiya. Hindi na kailangang magtanong, alam ng lahat na ito ang amo ni Yuan Shaolei si Chen Fengzi. Sa mga salita ni Yuan Shaolei, ang kanyang master na si Chen Fengzi ay kapareho ng henerasyon ni Chenju at Mingju, ngunit ang dating ng parehong henerasyon ay umabot na sa ika-6 o ika-7 antas ng likas na paglilinang, habang si Chen Fengzi ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng madilim na enerhiya, hindi kahit na sa likas na antas. Hindi nakapagtataka nang magsalita si Yuan Shaolei tungkol sa kanyang amo, siya ay isang katatawanan sa wudang. Ang antas ng pagtatanim na ito ay talagang napakahirap. Walang kamalay-malay, ginamit ni Yang Yian ang kanyang espiritual na sentido upang suriin ang sitwasyon ng cultivation ni Chen Fengzi. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at palihim niyang sinabi, napaka-interesante ng master at apprentice pair, ang apprentice ay hindi katulad ng kanyang mga kasamahan, at may mali sa katawan ng master. Sa obserbasyon ng espiritual na kahulugan ni Yang Yian, nalaman niyang ang tunay na asensya na nakaimbak sa katawan ni Chen Fengzi ay napakalaki, halos kapareho ng sa isang sinaunang martial artist sa ika-6 na antas ng likas na kaharian. Magkano ang storage capacity nito? Ang pinakamahalagang bagay ay ang tunay na kapasidad ng pag-iimbak ng essence sa kanyang katawan ay maihahambing sa ika-6 na antas ng likas na kaharian, ngunit hindi ito sumabog sa kanyang katawan at siya ay buhay pa at maayos, na isang himala lamang. Kaya naman sinabi ni Yang Yian na ang pares ng master at apprentice na ito ay kawili-wili. Maging ito ay cultivation o martial arts, mayroong isang pangunahing panuntunan na ang carrier ng katawan para sa pagsipsip ng true chi o true essence ay may sukat, na isang iron law. Katulad noong si Yang Yian ay nasa chi refining stage, ang kapasidad ng carrier ng kanyang katawan na nag-iimbak ng totoong chi ay isang maliit na mangkok, at ngayon pagkatapos maabot ang stage ng foundation establishment, na-upgrade na ito sa isang bucket. Ang premise ng isang realm breakthrough ay palawakin ang carrier para sa pag-imbak ng totoong chi, at natural na masira ang realm. Ngunit ngayon, ang sitwasyon sa katawan ni Chen Fengzi ay lumabag sa batas na ito. Kung makalusot siya ngayon, naniniwala si Yang Yian na maaabot niya ang langit sa isang hakbang at makamit ang hindi bababa sa ika-5 antas ng pagiging likas. Hindi imposibleng maabot pa ang ika-6 na antas. Paano niya ito nagawa? Si Yang Yian ay napaka-curious kung paano maiimbak ni Chen Fengzi ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at mamatay mula sa pagsabog. Walang duda na ang napakalaking espiritual na enerhiya sa katawan, kung gagamitin sa labanan, ay hindi magagapi sa parehong kaharian. Ang kanyang malaking halaga ng tunay na enerhiya lamang ay maaaring pumatay sa kalaban. Sa kabilang banda, naniniwala si Yang Yian na kung makakabisado niya ang higit pang mga pamamaraan ng pag-iimbak ng totoong enerhiya, kung gayon ang oras ng paglipad para sa kanya ay maaaring lubos na mapalawig. Ang paglipad ng Yufeng ay umaasa sa suporta ng malaking totoong enerhiya. Ang kanyang kasalukuyang tunay na enerhiya ay maaari lamang sumuporta sa paglipad sa loob ng 10 minuto bago ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay maubos. Kung may kakaibang paraan ng pag-iimbak ng tunay na enerhiya sa katawan tulad ni Chen Fengzi, hindi ba't maaaring pahabain ang oras ng paglipad? Malaki ang kalamangan na ito. Kapag iniisip ito, ang mga mata ni Yang Yian ay nagsimulang kuminang berde. Sa kanyang puso, itinuring na niya si Chen Fengzi bilang isang dakilang tao. Paano siya magiging basura sa bibig ni Yuan Shaolei? Siya ay malinaw na isang mahusay na tao. Nang ang isip ni Yang Yiu ay puno ng mga pantasya,
humakbang si Bai Shan at nagsabi, Grandmaster, ito ang master ni Yuan Shaolin na si Chen Fengzi. Binabati ni Chen Fengzi si Grandmaster. Halos malagutan ng hininga si Yang Yiyo ng malakas na amoy ng alak. Hindi na kailangang maging magalang, Daos Chen Feng, mayroon akong isang bagay na hindi ko maintindihan, maaari mo ba akong tulungan? Upang makuha ang paraan ng pag-iimbak ng totoong enerhiya mula kay Chen Fengzi, sinubukan din ni Yang Yiyo ang kanyang makakaya at tinanong siya sa kabila ng masangsang na amoy ng alak. Siya ay ang pangalawang lumang diwata ng alak. Parehong-pareho ang amoy ng alak at ang damit. Huminga ng alak si Chen Fengzi, iwinagayway ang kanyang kamay at nagsabi, Guro, huwag kang mag-alala, ang aking disipulong si Shaolin ay naglilingkod sa iyo nitong mga araw. Kung hindi ka tatutol, maaari mong tanggapin si Shaolin bilang iyong disipulo. Anyway, mas mabuti pa siya kesa sa basurang tulad ko. Pagkasabi nito, mukhang masusuka si Chen Fengzi. Bagamat nakakapagsalita siya ng malinaw, napakaliit ng kanyang mga mata na masasabi mong nasa bingit na siya ng blackout. Nang marinig ni Yang Yiyan si Chen Fengzi na magsalita, alam niyang mali siya sa pagkakaintindi, at nagmamadaling sinabi, hindi ko intensyon na nakawin ang iyong disipulo. Hinayaan ko si Shaolin na sundan ako para lang makausap ang batang ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ang gusto kong itanong, paanong ganito ang napakalaking pure true energy sa katawan mo? O paano mo nagawa? Nang tanungin ni Yang Yiyan ang huling pangungusap, lumubog ang mukha ni Chen Fengzi, na parabang siya ay nakatulog. Dahil sa problema sa katawan, ginawa siyang katatawanan ng buong udang, at sumuko na rin siya sa sarili. Dahil sa kadahilanang ito, ang kanyang paglilinang ay natigil sa buong 60 taon. Ang lahat ng kanyang mga kapantay ay likas, at least sa ikatlong antas, ngunit siya ay natigil sa loob ng 60 taon. Kaya ang kanyang pag-uugali ay nagbago ng husto sa paglipas ng mga taon, at siya ay sumuko sa kanyang sarili. Sa tuwing may nag-uusap tungkol sa sitwasyon sa kanyang katawan, tiyak na magiging pag-alit siya. Nagtago siya sa kabundukan at uminom ng alak at hindi dumalo sa pagbisita ni Yang Yiyo sa udang ngayon. Hindi niya alam ang mga pamamaraan ni Yang Yiyo, ngunit hindi siya natakot. Bagamat sinabi ni Bai Shan habang papunta rito na si Yang Yiyo ay ang nakababatang kapatid ng tagapagtatag ng sekta at ang pinuno ng udang, maaaring hindi ito gumana para kay Chen Fengzi, na ang ugali ay nagbago ng husto. Nang banggitin ito, tinatawanan lang siya ni Chen Fengzi dahil sa paglantad ng kanyang mga peklat. Siya agad na malungkot na sinabi, Guru, tinatawanan mo ba ako? Medyo nalito si Yang Yiyo. Anong nangyayari? Bakit naman kita tatawanan? Nag-react si Bai Shan at mabilis na lumapit sa tenga ni Yang Yiyo para ipaliwanag ang sitwasyon ni Chen Fengzi. Natatakot siya na magalit si Yang Yiyo, o magalit si Yang Yiyo kay Chen Fengzi, at mag-away ang dalawa. Matapos makinig sa kwento ni Bai Shan, biglang natauhan si Yang Yiyan at tumingin kay Chen Fengzi na may kakaibang mukha. Sa kwento ni Bai Shan, si Chen Fengzi ay isa ring henyo ng udang na may napakataas na talento noong bata pa siya, mas mahusay pa kay Chenju at Mingju, at pinuri bilang isang henyo na hindi nakita ni Wudang sa loob ng 100 taon. Kaya't si Chen Fengzi ay labis na mayabang, sa madaling salita, siya ay napalaki, at nais na gayahin ang mga sinaunang nauna at bumuo ng kanyang sariling paraan ng paglilinang. Sa oras na iyon, maraming tao ang naniwala dito, dahil si Chen Fengzi ay masyadong maraming halo sa kanya sa oras na iyon. Ano ang naging resulta? Talagang nakaisip siya ng paraan ng paglilinang. Noong una, noong siya ay nasa madilim na puwersa, binago niya ang panloob na puwersa sa kanyang katawan sa tunay na enerhiya, na nakagambala kay Wudang, ngunit ang kanyang kasunod na paglilinang ay naayos magpakailanman sa hakbang na ito. Hindi ko alam kung paano niya nilinang upang maimbak ang lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan, parami ng parami, ngunit hindi siya sumabog at namatay. Nang maglaon, huminto ang kanyang paglilinang, at ang pagtigil na ito ay tumagal ng buong 60 taon. Si Chen Fengzi ay naging biro din ni Wudang mula sa isang henyo sa Wudang. Ang pagkakita sa kanyang mga kapantay na nakamit ang Xiantian realm isa-isa, ngunit ang kanyang kaharian ay hindi nagpakita ng kahit kaunting tanda ng tagumpay. Sa halip, lalo pang dumami ang totoong enerhiyang naipon sa kanyang katawan. Sa huli, si Chen Fengzi sa wakas ay sumuko at gumugol ng buong araw sa pag-inom upang maibsan ang kanyang kalungkutan, na lalong nagpalungkot sa kanya. Nakita ni Yang Yiyo ang sitwasyon sa katawan ni Chen Fengzi. Sa katunayan, palagi niyang sinasabi sa kanya na madali niya itong malulutas at hayaan si Chen Fengzi na makalusot. Ngunit ang kailangan ay dapat niyang malaman kung paano iniimbak ni Chen Fengzi ang totoong enerhiya. Ito ang kinaiinteresan ni Yang Yiyo. Kung iisipin, mauunawaan mo si Chen Fengzi. Ang agwat mula sa henyo hanggang sa pag-aaksaya ay talagang isang bagay na hindi kayang tiisin ng sinuman. Hindi katakatakang sumuko siya sa sarili niya. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yiyo at tumingin kay Chen Fengzi at sinabing, huwag mo akong intindihin, hindi kita pinagtatawanan.
Gusto ko lang malaman kung paano mo iniimbak ang totoong enerhiya sa iyong katawan ngunit hindi sumabog at namatay. Hanggat sinasabi mo sa akin, matutulungan kitang makalusot ngayon at maabot ang langit sa isang hakbang. Kabanata 376, maaari ka bang pasukin ang katutubong kaharian sa ilang minuto? Masyadong mapagpanggap ang ekspresyon ni Yang Yiyu nang magsalita siya. Akala niya ay matutuwa si Chen Fengzi kapag narinig niya ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay humingi sa kanya ng paraan para makalusot. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Chen Fengzi, ang biro na ito ay hindi nakakatawa. Sa opinyon ni Chen Fengzi, si Yang Yiyu ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikan. Hiniling niya sa matanda sa bawal na lugar na gamutin ang sitwasyon sa kanyang katawan, ngunit walang solusyon. Ngayon si Yang Yiyu, na nasa unang antas pa lamang ng likas na kaharian, ay talagang nagsabi na mayroon siyang paraan. Hindi ba't pinagtatawanan lang ako nito? Lalong nagalit si Chen Fengzi. Muntik nang mabulunan si Yang Yiyu. Hindi ako nagbibiro. Halatang hindi naniniwala si Chen Fengzi. Alam ni Yang Yiyu na kailangan muna niyang paniwalaan si Chen Fengzi. Kung paano papaniwalaan si Chen Fengzi, may isang paraan lamang, para sabihin sa kanya ang problema sa kanyang katawan. Nang makita ang malungkot na mukha ni Chen Fengzi, handa si Yang Yiyu na kausapin siya, kung hindi, natatakot talaga siyang magalit ang matandang dawas na ito. Para sa mga sumuko sa kanilang sarili at nabasag ang banga, hindi sila natatakot sa langit o lupa. Iginagalang ng ibang mga disipulo ng Wudang ang kanilang sarili, ngunit maaaring hindi ito bilhin ni Chen Fengzi. Nang malapit nang magsalita si Yang Yiyan, sumigaw na si Chen Fengzi, iginagalang kita, tatawagan ka ng matandang dawas na master, ngunit kung pinagtatawanan mo ako, naniniwala ka ba na ang matandang dawas ay mamamatay para sa iyo? Halos matuwa si Yang Yiyan sa sinabi ng matanda. Paano? Kaya niya ba itong pakinggan? Mamatay para sa akin. Mamatay tayo at tingnan. Si Bai Shan sa gilid ay hindi napigil ang magsalita. Siya ay labis na naguguluhan kay Chen Fengzi. Sa katunayan, ang buong mga taga-Wudang ay nabahala sa kanya. Si Chen Fengzi, na sumuko sa sarili, ay haharap sa sinumang hindi niya gusto, kasama sina Chenju at Mingju. Bilang karagdagan, sina Chenju at Mingju, ang dalawang malalaking boss ng Wudang, ay nagbigay ng mahigpit na utos na ang mga disipulo ay hindi pinapayagan na harapin si Chen Fengzi at dapat na maging mapagparaya. Ang dahilan ng paggawa nito ay si Chen Fengzi ay kapareho ng henerasyon ni Chenju at Mingju. Bagamat hindi sila mga alagad ng iisang Panginoon, ang mga Panginoon ng kanilang mga Panginoon ay iisang Panginoon. Pangalawa, si Chen Fengzi ay may napakalakas na master, na siya ring guardian elder ng Forbidden Area, at ang tanging elder na maaaring makipag-ugnayan sa outside world. Matapos makapasok sa Wudang Forbidden Area, walang lumabas. Tanging ang mga matatanda na nagbabantay sa ipinagbabawal na lugar ang maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sa madaling salita, ang mga matatandang tagapag-alaga ay hindi pumasok sa tunay na lugar na ipinagbabawal, ngunit binabantayan ang tarangkahan ng ipinagbabawal na lugar. Kaya walang nang ahas na i-provoke ang self-destructive na si Chen Fengzi, dahil malakas siya sa backstage. Talaga, pinag-uusapan nila ang tungkol kina Chen Fengzi at Yuan Shaolei sa likuran nila. Bilang karagdagan, ang mapangwasak sa sarili ni Chen Fengzi na ugali ay nagbago ng husto, at naiintindihan ito ng lahat. Sa paglipas ng panahon, si Chen Fengzi ay naging isang matigas na tao, at walang sinuman ang nang-ahas na pukawin siya ng hayagan. Gayunpaman, ang target ngayon ay si Yang Yiyu, at ayaw ni Bai Shan na galitin ni Chen Fengzi si Yang Yiyu at pagkatapos ay sampilan hanggang mamatay ni Yang Yiyu. Agad niyang sinabi kay Chen Fengzi, Tito Chen Feng, may magandang intensyon ang Grandmaster, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Umalis ka na, hindi ka rin mabuting tao. Ang iyong Panginoon na si Mingju ay isang mapanlinlang na asong babae, at hindi ka mabuting tao pagkatapos niyang turuan. Hindi nakilala ni Chen Fengzi ang sinumang kamag-anak pagkatapos niyang magpahayag, at una niyang pinagalitan si Bai Shan. Galit na galit si Bai Shan. Na tumayo ang balbas niya. Kung hindi dahil sa katotohanang si Chen Fengzi ay kapareho ng henerasyon ng kanyang amo, gusto sana niyang bugbugin ang matandang ito hanggang mamatay. Halos tumawa ng malakas si Yang Yiyu. Hindi naman siya nagalit. Nakikita niya na talagang nawala ng pagnanais si Chen Fengzi na ituloy ang isang buhay na paglilinang, kaya kumilos siya ng ganoon. Panahon na para buksan ang mga mata ng Daoist na si Chen Feng, sabi ni Yang Yiyu sa kanyang puso. Nang makitang mag-aaway na sina Bai Shan at Chen Fengzi, umubos si Yang Yiyu ng 2 beses at tumingin kay Chen Fengzi at sinabing, mabuti at tinakton ng matandang Daoist ni Chen Feng ang kanyang mga tainga. Hindi ka makakalusot dahil may 7 nakablock na meridian sa iyong katawan. Kung bubuksan mo ang 7 meridian, maaari kang makapasok sa likas sa loob ng ilang minuto at pumailang lang sa langit. Kalokohan, alam ko kung gaano karaming meridian ang nasa katawan ko, paano magkakaroon ng nakablock na meridian. Sabi ni Chen Fengzi na nakadilat ang mga mata. Yang Yiyu.
Ngumiti at sinabing, alam kong sasabihin mo yan. Pinag-uusapan ko ang 7 nakatagong meridian. Ang katawan ng tao ay isang malaking treasure house. Magkano ang alam mo sa iyong kaalaman? Mayroon ka bang mapurol na pananakit sa iyong ibabang tiyan, likod, spirit platform, at iba pa? Tuwing 7 araw sa hating gabi. Bagamat hindi ito nagbabanta sa buhay, ito ay lubhang hindi komportable. Matapos lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Chen Fengzi at sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Okay lang ang sinabi ni Yang Yiyo. Dahil ang kanyang paglilinang ay tumitigil, totoo na bawat 7 araw, may 7 lugar sa kanyang katawan na magkakaroon ng mapurol na pananakit pagkatapos ng hating gabi, na siyang nagpalungkot sa kanya. Nang makita ang pagbabago ng mukha ni Chen Fengzi, alam ni Yang Yiyan na tama siya, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas matindi. Tiyak na hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan. Ang mga medikal na aklat na itinuro ng master ay para sa paggamot ng paglilinang. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang makita ang sitwasyon sa katawan ni Chen Fengzi noon, at alam niyang nagbukas siya ng 7 invisible meridian sa kanyang katawan. Ang mga meridian na ito ay hindi kilala ng sinuman na hindi nakakaunawa sa paglilinang ng gamot. Nagkataon lang na alam ni Yang Yiyan ang mga hindi nakikitang meridian na ito na nakatago sa katawan ng tao. Maraming tao ang hindi makapagbukas ng ilang hindi nakikitang meridian sa kanilang buhay. Naisip ni Yang Yiyan na ang dahilan kung bakit maaaring mag-imbak si Chen Fengzi ng totoong enerhiya at hindi sumabog at mamatay ay dahil hindi niya sinasadyang nabuksan ang 7 hindi nakikitang meridian sa panahon ng paglilinang, ngunit hindi niya alam ang mga nakatagong meridian, kaya hindi niya ito nabuksan ng maayos, na humantong sa tunay na dahilan ng kanyang pagtigil sa paglilinang. Guro, sineseryoso mo ba ang sinabi mo? Si Chen Fengzi ay naantig sa pisikal na kondisyon ni Yang Yiyan, at hindi niya namamalayan na binago niya ang kanyang paraan ng pagtugon kay Yang Yiyan, mula sa isang batang lalaki tungo sa isang master muli. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, hindi mo kailangang maniwala. Kung hindi ka naniniwala, kaya kung lutisin ang problema sa iyong katawan at gawin kang hakbang sa likas na kalagayan at pumailang lang sa langit sa 1 minuto. Nakita ni Chen Fengzi ang buong pagtitiwala sa mga mata ni Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay hindi siya niloloko ni Yang Yiyo, pati na ang pagtatawanan sa kanya. Baka may paraan talaga siya. Nang maisip niya ito, nanginginig si Chen Fengzi. 60 taon na siyang naninira sa sarili. Naisip na niya ang lahat ng uri ng mga paraan sa mga taong ito, ngunit hindi siya makalusot. Habang nagsasanay siya, mas maraming totoong enerhiya na nakaimbak sa kanyang katawan. Natatakot din siya na baka isang araw ay sumabog siya at mamatay, kaya tumigil na lang siya sa pagsasanay. Nang si Chen Fengzi ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa, si Yuan Shaolei, na nakatayo sa tabi niya, ay biglang nagsabi, Guro, mangyaring maniwala sa dakilang guro. Nararamdaman ko na ang espiritual na kapangyarihan ng dakilang Panginoon ay napakalakas, parang bundok o karagatan. Ang mga salita ng disipulong si Yuan Shaolei ay nagpang-inig muli kay Chen Fengzi. Alam na alam niya kung ano ang sitwasyon ng disipulong kinuha niya. Alam niya na ang disipulong si Yuan Shaolei ay ipinanganak na may kakaibang kapangyarihang espiritual kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang batang ito ay pinaghihigpitan ng isang congenital disease at hindi makapagsanay ng martial arts. Kung hindi, ang kanyang mga nagawa ay wudang. May henyo. Nakabasa na siya ng libu-libong aklat sa wudang. Alam niya ang ilang bagay na hindi alam ng iba, at nakakakita siya ng ilang bagay na hindi nakikita ng iba. Dahil sinabi ng alagad na si Yuan Shaolei, kung gayon si Yang Yiyo ay talagang may paraan upang hayaan ang kanyang sarili na makapasok sa likas. Sa pag-iisip nito, namula ang mukha ni Chen Fengzi, nanginginig ang kanyang katawan, at lumuhad siya sa lupa at yumuko kay Yang Yiyan, nagsasabing, pakiusap, turuan mo ako, guro. Hanggat kaya kung makalusot, handang magtrabaho si Chen Feng na parang baka o kabayo para bayaran si Master. Ayokong magtrabaho ka na parang baka o kabayo, basta sabihin mo sa akin kung paano mo iniimbak ang totoong enerhiya sa iyong katawan nang hindi sumasabog, at pagkatapos ay tutulungan kitang makapasok sa likas. Nakangiting sabi ni Yang Yiyan. Para sa kanya, ang pagtulong kay Chen Fengzi na buksan ang 7 nakatagong meridian ay isang piraso ng cake, ngunit matututo siya mula kay Chen Fengzi kung paano mag-imbak ng tunay na enerhiya sa katawan, at sa gayon ay mapapalawak ang kanyang oras sa paglipad. Ang deal na ito ay napaka-cost-effective. Natigilan si Chen Fengzi at nagtanong, ito ay na simple. Ganon ka-simple. Ngumisi si Yang Yiyan. Well, sa katunayan, ang sikretong ito ay hindi lihim sa wudang. Alam ito ng maraming tao, ngunit natatakot sila sa mga problema sa paglilinang, kaya walang nang-ahas na subukan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mapanganib. Pagkatapos kong sabihin sa iyo, gumawa pa rin si Master ng 3 o 4 na hakbang upang maiwasan ang mga problema sa paglilinang. Malinaw na nagsalita si Chen Fengzi sa oras na ito at pinaalalahanan si Yang Yiyan na may ningning sa kanyang mga mata. Dahil dito ay naghinala si Yang Yiyo na ang matandang Daoist ay nagpapanggap lamang na lasing,
o sadyang ayaw niyang gisingin ang sarili mula sa pagkalasing, na magdaragdag sa kanyang pagkabalisa. Ngunit ngayon, ang pagkabalisa na nagpahirap sa kanya sa loob ng isang dekada ay nagkaroon ng pagbabago, at hindi na siya lasing. Sabihin mo lang sa akin ang totoo, alam ko na ang gagawin. Sabi ni Yang Yiyo. Ito ay talagang napakasimple, ito ay para lamang i-circulate ang totoong enerhiya sa mga vital acupoints sa katawan, ngunit kailangan mong baligtarin ang pagsasanay, kasama ang ilang mga detalye, maaari mong iimbak ang totoong enerhiya sa mga vital acupoints. Ipinaliwanag ito ni Chen Fengzi kay Yang Yiyo ng detalyado. Ngunit si Yang Yiyo ay pinagpapawisan habang nakikinig. Baligtarin ang pagsasanay. At baligtarin ito sa mahahalagang acupoints ng katawan ng tao. May pagkakaiba ba ito sa paghahanap ng kamatayan? Hindi nakakagulat na walang sinuman sa wudang ang sumubok nito. Ang ganitong uri ng pagpapakamatay, maliban kung may isang taong duwag na leopard o may tubig sa kanyang utak, ay susubukan ito, o siya ay isang baliw. Walang duda na si Chen Fengzi ay isang baliw. Kabanata 377, Henyo at Baliw. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Fengzi, isang pangungusap ang pumasok sa isip ni Yang Yiyo. Ang henyo ay katumbas ng baliw, ang baliw ay madalas ding henyo. Masasabi lamang na si Chen Fengzi ay isang baliw, at siya rin ay isang ganap na henyo. Maglakas loob na baligtarin ang pamamaraan sa mahahalagang acupoints, ang katapangan na ito lamang ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Nagulat din si Yang Yiyo matapos itong marinig. Si Nimadan ay maaaring mag-imbak ng tunay na enerhiya sa pamamagitan ng pag-reverse ng pamamaraan sa mahahalagang acupoints. Paano ito tunog tulad ng pagpapakamatay? Ngunit ang buhay na halimbawa ni Chen Fengzi ay nasa kanyang harapan, hindi na niya kailangang magsinungaling sa kanyang sarili, tama ba? Naisip ito ni Yang Yiyo at sinabing, pakialam mo ba kung suriin ko ang sitwasyon sa iyong katawan? Nag-alala si Yang Yiyo, kaya sinuri pa rin niya ito para makasigurado. Ang pamamaraang sinabi ni Chen Fengzi ay hindi mapagkakatiwalaan gaano man niya ito iniisip. Master, pakis-uri po. Hindi ako nagsisinungaling. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng malaking tapang. Kung nabigo ang pagbabalik, ito ay papatay ng mga tao, kaya maraming mga tao ang hindi susubukan ito. Napatunayan ng mga katotohanan na ito ay talagang walang silbi, ngunit sinasaktan nito ang iyong sarili. Medyo nanlumo na sabi ni Chen Fengzi. Hindi nag-atubili si Yang Yiyan na gamitin ang kanyang tunay na enerhiya para suriin ang loob ng katawan ni Chen Fengzi. Matapos gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang suriin ang loob ng katawan ni Chen Fengzi, hindi sigurado si Yang Yiyan. Tamang-tama, ang totoong enerhiya na nakaimbak sa katawan ni Chen Fengzi ay nasa ilang mga pangunahing acupoint. Hindi siya nagsisinungaling. Natagpuan din ni Yang Yiyan ang 7 nakatagong ugat sa katawan ni Chen Fengzi. Lahat sila ay binuksan sa 7 pangunahing acupoints. Sa madaling salita, may nakatagong ugat na nakatago sa bawat acupoint. Ayon sa mga tala sa mga classics ng cultivation medicine, mayroong kabuuang 9 na pangunahing nakatagong ugat sa katawan ng tao. Hindi alam kung ano ang magiging epekto kung mabuksan ang lahat ng 9 na pangunahing ugat. Si Yang Yiyan mismo ay hindi alam ito. 9 na nakatagong ugat lamang ang nakita niya sa mga class eco. Mula sa isang medikal na pananaw, sila ay ginamit upang gamutin ang mga sakit. Ngunit hindi niya alam kung ano ang papel na ginagampanan ng mga nakatagong ugat sa paglilinang. Kung hindi ko nakita si Chen Fengzi ngayon, sino ang makakaalam na ang mga pangunahing acupoint ay maaaring mag-imbak ng tunay na enerhiya at magbukas ng mga nakatagong ugat. Dapat may koneksyon ang dalawa. Gaya ng sinabi niya kay Chen Fengzi, ang katawan ng tao ay isang treasure house. Ang pagkakaroon ng mga nakatagong ugat ay dapat na may malaking epekto sa paglilinang, ngunit hindi ko alam kung anong uri ang magiging epekto nito. Maaaring hindi lamang ito ang tungkulin ng pag-iimbak ng tunay na enerhiya na natuklasan ni Chen Fengzi, ngunit isa ring pangunahing tagumpay at pagtuklas sa paglilinang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang isip, matanda, lumabas ka muna. Huwag kang magulo. Nakita ko na ang hidden vein cultivation sa cultivation world dati. Ang ilang mga tao ay may natatanging epekto sa lakas at iba pang mga aspeto pagkatapos ng paglilinang, ngunit ang mga side effect ay pareho din. Ang kalsadang ito ay walang tunay na direksyon, at walang nakakaalam kung ano ang magiging hitsura ng nakatagong paglilinang ng ugat sa huli. Tulad ng para sa pangunahing pamamaraan ng pagbabalik ng acupoint, ito ay naitala, ngunit ang panganib na kadahilanan ay masyadong mataas. Hindi ko inirerekomenda na subukan mo ito. Opportunisto lang ang approach na ito. Totoo na ang kakayahang mag-imbak ng mas totoong enerhiya sa katawan ay isang malaking kalamangan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi ka dapat magulo. Malinaw na alam ni Yun Changxi ang sitwasyon ni Chen Fengzi at ang iniisip ni Yang Yiyo, at binalaan siya. Naisip ito ni Yang Yiyo at tama ito. Ang paglilinang mismo ay labag sa kalooban ng langit at puno ng mga variable.
Ang pagbaligtad sa pamamaraan ay isang bawal na kinikilala ng lahat. Gayunpaman, pag-uusapan ito, ang pamamaraan ni Chen Fengzi ay hindi nakapatay sa kanya sa loob ng maraming taon, nananatili lamang ito sa kanyang cultivation realm, iyon ay, ang landas na ito ay magagawa sa maikling panahon. Anyway, ang pagtuklas na ito ay isang malaking pagtuklas sa mata ni Yang Yian. Magsanay man o hindi, isulat muna ito, kung sakaling magkaroon ng panganib sa hinaharap, maaari itong magamit para sa emergency. Pagkatapos ay muling tinalakay ni Yang Yian ang ilang detalye kay Chen Fengzi, at itinala ang bawat detalye sa kanyang puso, handang itago ito para sa pag-aaral sa ibang pagkakataon. Nang matapos silang dalawa sa kanilang komunikasyon, sa mukha ni Chen Fengzi na puno ng pag-asa, ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Okay, dapat kong tuparin ang aking pangako na tutulungan kang makalusot at humakbang sa likas. Ang proseso ay maaaring napakasakit. Dapat kang maging handa sa pag-iisip at hindi maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ang pagsuko ay masasayang ang lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap. Hindi bababasa, ang iyong paglilinang ay babalik, at ang pinakamasama, may panganib na bumagsak. Maaari mo bang isaalang-alang ito?" Walang iniisip na sinabi ni Chen Fengzi, "Pakiusap, guro. Kung hindi ako makalusot, wala akong pinagkaiba sa patay. Kahit na may mangyari, hinding-hindi ko sisisihin si Master." Mukhang determinado si Chen Fengzi, at ito nga ang nangyari sa kanya. From a genius to a waste, the loss and depression of these years, siya lang ang nakakaalam. Not to mention the pain, even if it cost him half his life, basta makalusot, willing siya. Nang marinig ni Yang Yiyo na sinabi ni Chen Fengzi na wala itong kinalaman sa kanya kahit na siya ay namatay, ipinaalala nito kay Yang Yiyo na siya ay nasa wudang na ngayon, at si Chen Fengzi ay isang senior na taong wudang. Sa mga salita ni Bai Shan, si Chen Fengzi ay mayroon ding makapangyarihang master na si Su na nagbabantay sa lugar na ipinagbabawal sa wudang. Kung siya ay nagkamali, magdaramdam ba si wudang ng sama ng loob? Pupunta kaya ang master ni Chen Fengzi para makipag-ayos sa kanya? Ito. It's better to make this matter clear, para hindi gumawa ng masasamang bagay na may magandang intensyon. Ang pagbubukas ng mga nakatagong meridian ay talagang mapanganib. Kung si Chen Fengzi ay hindi makakapit at mamatay, hindi ba't kasalanan niya ito? Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yian kay Bai Shan, mangyaring hilingin kina Chenju at Mingju na maging saksi para sa akin. Mabait ako para tulungan si Chen Fengzi na makalusot, ngunit napakasakit ng proseso. Kung hindi niya kayang kumapit, sarili niyang kagustuhan kung may mangyari. Hindi mo ako masisisi. Pagkatapos nito, sinabi rin ni Yang Yian kay Chen Fengzi, Master Chen Feng, magsasalita muna ako tungkol sa pangit. Sumasang-ayon ka ba dito? Guro, komprehensibong isinaalang-alang mo ito. Buti naman. Hayaang hilingin ni Bai Shan sina Chenjo at Mingju na maging saksi. Kung hindi, natatakot ako na hindi maintindihan ng aking amo si Master. Natural na naiintindihan ni Chen Fengzi ang ideya ni Yang Yian. Okay, pupunta ako kaagad. Pumayag naman si Bai Shan at umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, lumipad sina Chenju at Mingju, na sinundan ng grupo ni Wudang Xiantian. Nang marinig nila na may paraan si Yang Yian para tulungan si Chen Fengzi na makalusot, ngunit mapanganib, kailangan nilang maging saksi. Sa sandaling ito, ang lahat ay nasa estado ng pagkalito. Si Chen Fengzi ay isang sikat na tao sa wudang, at mayroon din siyang master. Ang kanyang mga pagkakamali ay hindi maliit na bagay. Kung ang isang matandang master sa bawal na lugar ay nagalit, hindi ito biro. Matapos matipon ang lahat, inulit ni Chen Fengzi ang sinabi niya noon sa harap ng lahat, na nagsasabing kung magkamali siya, wala itong kinalaman kay Yang Yiyo. Tumingin si Chenju kay Chen Fengzi at nagtanong, Brother Chen Feng, naisip mo na ba? Oo, ito ay tungkol sa buhay at kamatayan, hindi ka maaaring maging walang ingat. Pumayag din si Mingju. Pagkatapos ay isa-isang nagsalita ang iba, hinihiling kay Chen Fengzi na gawin ang 3 o 4. Nang marinig ni Chen Fengzi ang sinabi ng lahat, natawa siya sa kanyang sarili at sinabing, mga kapatid at juniors, hindi na kailangang magsabi ng anuman. Nakapagdesisyon na si Chen Feng. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Ako, si Chen Feng, ay isang henyo sa wudang. Pagkatapos kong magkaproblema sa aking paglilinang, bagamat hindi mo ako pinagtawanan sa harap ko, alam ng lahat na ako ay isang basura ng wudang ngayon. Sa halip na gawin ko ito, maaari ko ring samantalahin ang pagkakataong ibinigay ng aking amo. Kung magtagumpay ako, aakyat ako sa langit, at kung mabaigo ako, mawawala ako sa hangin. Narinig ng lahat ang determinasyon sa tono ni Chen Fengzi at tumigil sa pagsasalita. Ngayon ang lahat ay nag-aalala tungkol kay Yang Yiyo. Anong paraan ang maaari niyang gamitin para matulungan si Chen Fengzi na makalusot? Kahit ang matandang nasa bawal na lugar ay hindi kayang lutisin ang problema ni Chen Fengzi. May paraan ba talaga si Yang Yiyo? Kung gayon, ang pamamaraan ni Yang Yiyo ay masyadong kakilakilabot.
Napaisip ang lahat sa wudang. Pagkatapos ay sinabi ni Chen Feng kay Yang Yio, Guru, magsimula tayo. Okay, dahil nakapagdesisyon na si Chen Fengzi at sinabi na rin kay Chen Ju at sa iba pa, walang pasanin si Yang Yio sa kanyang puso. Kumpiyansa pa rin siya sa paggawa nito, ngunit natatakot siya na si Chen Fengzi ay hindi na makakatagal at sa gayon ay mabibigo. Ang 7 nakatagong ugat sa katawan ni Chen Fengzi ay hinarangan ng naipon na tunay na diwa. Ito ay medyo madali, ngunit ang mahirap na bahagi ay ang pagkonekta sa 7 nakatagong ugat sa kanyang katawan, na hindi isang sakit na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos, sa paghahanap ng dahilan para umalis sandali at inilabas ang pilak na karayom mula sa Chen Kun Pot, bumalik si Yang Yio at nagsimulang sundan ang 7 nakatagong ugat sa katawan ni Chen Fengzi. Ang 7. Ang mga nakatagong ugat ay nangangailangan ng Qijun Silver Needle upang pagsamahin ang pundasyon at patatagin ang kakanyahan. Sa pagbabalik tanaw, ginamit ni Yang Yio ang tunay na chi upang mabutas ang mga pilak na karayom sa 7 pangunahing acupoints ni Chen Fengzi. Ito ay dahil binaligtad ni Chen Feng ang mga kasanayan sa mga pangunahing acupoint, kung hindi siya maglalakas loob na ipasok ang mga karayom. Pagkatapos ay inilagay ni Yang Yio ang kanyang palad sa kanyang acupoints upang matuno ang mga nakaharang na meridian. Hindi ito mahirap na gawain para kay Yang Yio. Pagkalipas ng ilang minuto, lahat ng 7 meridian ay na-unblock. Pagkatapos ay time na sinabi ni Yang Yio, Master Chen Feng, pakihintay. Magsimula na tayo. Ang buksan ng mga channel sa pagitan ng 7 nakatagong meridian ay ang pinakamapanganib. Kung makakalusot si Chen Fengzi at kung makakagawa ng alamat si Yang Yio ay depende sa hakbang na ito. Napabuntong hininga ang lahat sa field. Nang tumango si Chen Fengzi, itinuro ni Yang Yio ang 2 kamay, at biglang ginamit ang tunay na enerhiya at malakas na kapangyarihan ng pag-iisip upang ituro ang 2 sa kanyang acupoints. Kasabay nito, ginamit niya ang totoong enerhiya upang maapektuhan ang 2 acupoints sa isa't isa, at ang totoong enerhiya sa pagitan ng 2 nakatagong meridian ay umikot. Pagkatapos ay sumigaw si Chen Fengzi, at sa isang iglap ay tumulo ang pawis sa kanyang noo. Kabanata 378, Mga Banal na Pamamaraan ng Guro. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ni Chen Fengzi sa buong parisukat, ngunit sinabi ni Yang Yio sa kanyang tainga, patuloy na sanayin ang iyong mga kasanayan at huwag tumigil. Ito ay simula pa lamang. Kung magpapatuloy ka, ikaw ang magiging likas. Kung hindi ka magpumilit, kahit mabuhay ka, ikaw pa rin ang magiging katatawanan ng wudang. Ang pangungusap na ito ay mas mabisa kaysa anupaman. Si Chen Fengzi, na sumisigaw, ay tumigil sa pagsasalita. Bagamat bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo, hindi pa rin tumitigil ang operasyon ng kanyang internal skills. Alam niyang tama si Yang Yio. Kung hindi niya kayang tiisin ang sakit, siya pa rin ang magiging katatawanan ni Wudang. Hindi niya gustong magpatuloy sa ganito habang buhay. Siya ay nagpatuloy at nabuhay, o sumuko at namatay. Sa pagitan ng 2, tiyak na pipiliin niya ang una. Sa isang tiyak na sandali, nagkaroon ng mapurol na dagandong sa katawan ni Chen Fengzi, at ang kanyang buong katawan ay nanginig. Tumawa si Yang Yio, at nabuksan ang unang meridian. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pangalawa, pangatlo, panglima. Hindi sumigaw si Chen Fengzi, ngunit ginugol niya ito sa isang mahinang pagungol. Umagos ang dugo sa gilid ng bibig niya at kinagat niya ang labi. Nagpatuloy siya sa ika-6 na meridian sa isang hininga. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chen Fengzi Yang Yio na ginagamit niya ang kanyang lakas upang suportahan ang kanyang sarili, at ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Isa na lang ang huli, kumapit ka, baka magulo ako. Kung magtagumpay ka, maaari din akong magpanggap na isang matigas na tao sa harap ng napakaraming tao. Sabi ni Yang Yio sa kanyang puso, muling itinaas ang kanyang mga kamay, at tinapik ang huling meridian. Puff! Iniluwa ni Chen Fengzi ang isang pool ng dugo, na isang subo ng sirang ngipin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ng husto sa mga pinsalang lampas sa saklaw ng kanyang paghahangad. Nanginginig din ang kanyang katawan sa mga sandaling ito. Nakita ni Yang Yio na hindi maganda ang sitwasyon, at bigla na lang niyang pinalakas ang kanyang mga kamay, na nagpapataas ng lakas para pasiglahin siya. Boom boom boom. Sa sandaling ito, sunod-sunod na ingay ang tumunog sa katawan ni Chen Fengzi. Okay, panatilihing nakatuon ang iyong isip, salakayin ang hadlang, at magtatagumpay ka. Natakot si Yang Yio na madapa si Chen Fengzi sa huling sandali, kaya gumamit siya ng isang malakas na suntok upang buksan ang kanyang huling yin meridian, at pinasigla siya sa pamamagitan ng pagsasalita sa kanyang tainga. Kasabay nito, ipinatong niya ang isang palad sa kanyang likod at isang tuloy-tuloy na daloy ng totoong enerhiya ang pumasok sa katawan ni Chen Fengzi upang tulungan siyang makalusot sa hadlang. Ngunit si Chen Fengzi ay sumuko din sa huling sandali, pakiramdam na hindi na siya makakatagal at malapit na siyang makatulog. Nang marinig niya ang boses ni Yang Yian, naramdaman niya na ang sakit sa kanyang katawan ay ganap na nawala, at ang malakas na totoong enerhiya ay pumasok sa kanyang buong katawan, na sinundan ng mainit na agos.
Sa oras na ito, kinagat ni Chen Fengzi ang kanyang dila, pinilit ang sarili na gumising, at agad na nagsimulang magsanay. Sa sandaling ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian, dahan-daang binawi ang kanyang mga kamay, at tumabi. Hinailan niya pabalik ang lakas ng loob ni Chen Fengzi. Depende sa kanya kung gaano karaming mga antas ng likas na maaari niyang makamit ang susunod, at walang ibang makakatulong. Sa sandaling umatras si Yang Yian, itinaas ni Chen Fengzi ang kanyang ulo at umungol, Pagkatapos ang kanyang buong katawan ay puno ng momentum, ngunit nalagpasan na niya ang hadlang at matagumpay na nakapasok sa unang antas ng likas. Nanlaki ang mga mata ng mga taong udang na nanunood. Hindi nila inaasahan na gagawin talaga ito ni Yang Yiyo. Ang mga taong naruroon ay pawang mga likas na sinaunang mandirigma. Natural na pamilyar sila sa likas na aura. Nakamit din nila ang pagiging katutubo. Pagkatapos maglakad sa kalsadang ito, alam ng lahat na si Chen Fengzi ay pumasok sa unang antas ng pagiging likas. Nagkatinginan sina Chenju at Mingju at tumingin kay Yang Yiyo na nakatingin sa gilid. Sa oras na ito, pareho silang labis na nabigla. Paano ito nagawa ng master na ito? Mas alam nila ang problema ni Chen Fengzi kaysa sa iba. Ang problema na hindi kayang lutisin ng mga matatanda ng udang sa paglipas ng mga taon ay madaling nalutas ni Yang Yiyo. Lalapit na sana si Chenju at magsasabi ng isang bagay na may paggalang kay Yang Yiyo, ngunit bago niya igalaw ang kanyang mga paa, naramdaman niyang muling tumataas ang momentum ni Chen Fengzi. Nagulat siya at humakbang mula sa unang antas ng katutubo hanggang sa ikalawang antas ng katutubo. Ayan, hindi pa tapos. Tumataas pa rin ang momentum ni Chen Fengzi. Katutubong ikatlong antas, ikaapat na antas, ikalimang antas. Hanggang sa kalagitnaan ng ika-anim na antas ng pagiging katutubo, huminto ang momentum ni Chen Fengzi. Para sa isang sandali, ang field ay ganap na tahimik, at isa ay maaaring marinig ang isang pin drop. Natigilan ang lahat, at halos lumuwa ang kanilang mga mata. Nakakita na sila ng mga tagumpay sa paglilinang, ngunit hindi pa sila nakakita ng gayong himala. Isang rurok ng madilim na enerhiya, hindi mapigilan, nang walang tigil, napabuti niya ang anim na maliliit na kaharian sa isang hininga, mula sa madilim na enerhiya hanggang sa gitnang yugto ng ika-anim na antas ng likas. Ito ba ay cultivation pa rin? Naramdaman ni Chenju na ang kanyang mga mata ay malabo, at tiyak na may mali sa kanyang pandama. Halos lahat ng naruroon ay nadama na sila ay naghahalusinate sa unang sandali. Paano mapapabuti ng isang tao ang kanilang paglilinang sa ganitong paraan? Mula sa unang antas hanggang sa pangalawang antas ng katutubo, sino ang hindi gumugol ng mga buwan o kahit na taon upang mapabuti? Ngunit, ilang minuto lang ang oras na kinuha ni Chen Fengzi. Ito ba ay isang himala? Sa susunod na sandali, ang mga mata ng lahat ay lumingon kay Yang Yiyo, at bawat isa sa kanila ay may berdeng ilaw sa kanilang mga mata. Dahil alam ng lahat na ang taong lumikha ng himalang ito ay si Yang Yiyo. Tungkol sa pambihirang tagumpay ni Chen Fengzi sa ika-anim na antas ng likas, si Yang Yiyo ay marahil ang tanging isa sa larangan na hindi nagulat, at ito ay lubos na inaasahan. Si Chen Fengzi ay orihinal na isang henyo, ngunit nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang paglilinang at natigil sa isang bottleneck sa loob ng 60 taon. Bukod dito, ang naipon na totoong enerhiya sa kanyang katawan ay lubhang nakakatakot, sapat na upang suportahan siya upang makapasok sa ika-anim na antas ng likas na kaharian. Hindi ito nakakagulat. Ang punto ay mula sa tagumpay ni Chen Fengzi, nakita muli ni Yang Yiyo ang malaking potensyal sa paraan ng pag-iimbak ng tunay na enerhiya sa katawan. Napatunayan ng mga katotohanan na ang pamamaraang ito ay magagawa, at mayroong isang buhay na halimbawa sa harap natin. Depende lang ito kung mayroon kang sapat na lakas ng loob na baligtarin ang pagsasanay sa mga pangunahing acupoint. Sa isang tiyak na sandali, naramdaman ni Yang Yiyo na may mali sa kanyang paligid, at sa isang kisap mata, nakita niya ang higit sa 20 pares ng mga mata na mainit na nakatingin sa kanya. Ito ay nagbigay kay Yang Yiyo ng goosebumps sa kanyang buong katawan. Naunawaan niya ang nagniningas na mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, ngunit sa mga tuntunin ng mabilis na paglusot sa likas, natatakot ako na si Chen Fengzi lamang sa mundo ang makakamit ang kasalukuyang himala. Naipon niya ang kanyang tunay na kakanyahan sa loob ng mga dekada at pinigilan ito sa loob ng mga dekada bago siya magkaroon ng kasalukuyang himala. Naabot niya ang ika-anim na antas ng likas sa isang hininga. Ang iba ay walang lakas ng loob at oras upang baligtarin ang kasanayan upang maipan ang tunay na kakanyahan. Umubo siya at sinabing, huwag mo akong tingnan. Ang tagumpay ni Chen Fengzi ay ang kanyang sariling magandang kapalaran. Hindi mo ito matututunan, pati ako. Master, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto kong mangolekta ng alak. Maaari mo bang hilingin sa guro na pumunta sa aking lugar upang makatikim ng masarap na alak sa gabi? Siya nga pala, pakiusap kay Master na bigyan ako ng payo. Ako ay natigil sa bottleneck sa loob ng 3 taon nang walang anumang pag-unlad. Sa oras na ito, isang matandang daoist sa ika-4 na antas ng katutubo ang humakbang pasulong at sinabing may pilit na ngiti. Walang halaga ang 3 taon mo, 5 taon na ako dito.
Lumapit ang isang matandang Daoist at nagsabi, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiyo, Grandmaster, mayroon akong pinakamagandang purple cloud fruit, mangyaring bigyan ako ng pabor. Grandmaster, mayroon akong 100 taong gulang na espiritual na tsaa, mangyaring bigyan ako ng isang pabor. Meron akong. Isa-isa silang nagmamadaling anyayahan si Yang Yiyo. Nakita nilang lahat na ang batang Grandmaster na ito ay isang Diyos. Sa isang salita lang kay Chenju, narating ni Chenju ang ikapitong antas ng pagiging likas. Pagkatapos gamutin ang tumatawan ni Wudang, Chen Fengzi, direktang tumalon siya ng 6 na maliliit na kaharian. Walang duda na si Chen Fengzi ay magiging isang henyo sa kanyang pagbabalik sa Wudang sa hinaharap. Ang talino ni Chen Fengzi ay orihinal na mataas. Sa pagkakataong ito, pinagaling ni Yang Yiyo ang kanyang matigas na sakit na chi. Sa hinaharap, ang kanyang paglilinang ay magiging mabilis. Baka malagpasan niya si Chenju at maging number 1 sa Wudang. Kaya hindi lahat ay bobo. Kung makakakuha sila ng tip kay Yang Yiyo, malaki ang tubo kung makakalusot sila. Kung hindi sila makalusot, makakabuo din sila ng magandang relasyon sa Grandmaster, di ba? Tumatawa sa kanyang puso nang marinig niya ang mga imbitasyong ito. Tila pambihira ang masasarap na pagkain at inuming binanggit ng mga taong ito. Hindi ba't nakakahiya kung hindi niya sinamantala ang magandang deal? Siya. Nakangiting pagsang-ayon ng bawat isa. Sa oras na ito, umungal si Chenju, anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na pagod na si Master? Lahat, maghiwa-hiwalay, at bukas na natin pag-usapan. Si Chenju ay may mataas na prestihiyo at siya rin ang pinakamahusay na Master sa larangan. Lahat takot sa kanya. Naghiwa-hiwalay ang lahat sa dagandong ni Chenju. Sa oras na ito, tanging sina Chenju at Mingju lamang ang naiwan sa field, pati na rin sina Bai Shan, Yuan Shaolei, at Chen Fengzi na nagsasanay pa rin at hindi pa nagigising. Pagtingin kay Bai Shan, dumilim ang mukha ni Chenju at sinabi niya, Bai Shan, maghanda ka ng guest room para sa master. Bakit nakatayo ka pa rito? Ay, oo, pupunta ako kaagad. Pagkaalis ni Bai Shan, ngumiti si Chenju at sinabi kay Yang Yiyo, Guro, pupunta kami ni Mingju para bisitahin ka sa gabi. Ano sa tingin mo? Ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, Bueno, hindi ba nangako akong iinom at tikim ng tsaa? Master, huwag kang mag-alala. Mayroon akong mas masarap kaysa sa espiritual na tsaa at alak para matikman mo. Sabi ni Chenju na may ngiti sa labi. Oo, mayroon din ako, hindi payag si Mingju na maiwan. Ganun ba? Magsama kayo mamaya. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Paanong hindi niya nakikita ang maliliit na iniisip ni Chenju at Mingju? Pero dahil mayroon silang magagandang bagay na maya-alok, natural lang. Basta, habang nag-uusap ang tatlo ay biglang tumunog ang malakas na sigaw na ikinatakot ng tatlo. Sa pagbabalik, si Chen Fengzi na nagsasanay ang nagising at umiyak sa tuwa. Pagkatapos ay yumuko si Chen Fengzi kay Yang Yiyo at same time na nagpapasalamat si Chen Fengzi kay Master para sa kanyang dakilang kabaitan. Ang banal na paraan ng guro ay maaalala magpakailanman. Ang mga mata ni Chen Fengzi ay puno ng paggalang at sigasig habang nagsasalita siya. Kabanata 379, mabangkarote si Wudang kung mananatili siya sa kanyang amo. Pagharap sa pasasalamat ni Chen Fengzi, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, bumangon ka, ito ang nararapat sa iyo. Pagkatapos ng mga dekada ng bottleneck, inaasahan na makakalusot ka sa ika-6 na antas ng Xiantian sa isang hininga. Gayunpaman, may sasabihin ako sa iyo. May mga panganib at pagkakataon sa iyong kalsada. Kung sa tingin mo ay tama, sige. Kung sa tingin mo ay hindi tama, huwag subukan na maging matapang. Ngayon na ang lahat ng mga nakatagong meridian sa iyong katawan ay konektado, ikaw ay hindi magagapi sa parehong kaharian. Sa larangang ito, huwag mag-shortcut at maglagay ng magandang pundasyon. Hindi imposibleng malampasan ang Xiantian. Malalampasan ang Xiantian. Kumislap ang mga mata ni Chen Fengzi. Nagulat si Chenju at Mingju sa gilid nang marinig nila ito. Sa larangan ng martial arts, ang paglampas sa Xiantian ay isang mito. Alam ng lahat sa sinaunang martial arts world na may isa pang kaharian pagkatapos ng Xiantian realm. Hindi si Xiantian ang pinagtutuunan ng pansin ng mga sinaunang martial artist, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kaharian pagkatapos ng Xiantian, at hindi nila alam kung ano ang dapat na susunod na landas pagkatapos maabot ang tuktok ng Xiantian. Gayunpaman, noong sinaunang panahon, ang mga pangunahing sekta ay may mga nauugnay na record pagkatapos ng Xiantian, ngunit sila ay nasa mga ipinagbabawal na lugar ng kani-kanilang mga sekta. Ang lihim na ito ay kilala sa mga pangunahing sinaunang sekta, at maaaring mayroon nito ang iba pang puwersa, ngunit kakaunti lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga malalakas na lalaki ng maraming sekta, pagkatapos maabot ang ika-6 na antas ng Xiantian,
ay naglilibot o pumasok sa ipinagbabawal na lugar pagkatapos magsanay sa tuktok ng Siantian. Sa Forbidden Area kasi, secret records lang kung anong realm after Siantian at kung paano mag-practice. Sino sa buong sinaunang martial arts world ang hindi gustong makamit ang isang kaharian sa itaas ng Siantian? Nang marinig nilang binanggit ni Yang Yiyo ang kaharian sa itaas ng Siantian, nagulat silang tatlo. Si Chenju ang unang nawala ng katinuan at nagtanong, Grandmaster, alam mo ba ang kaharian pagkatapos ni Siantian? Natigilan sandali si Yang Yiyo, at nagtanong pabalik, hindi mo ba alam? Mapait na ngumiti si Chenju at umiling at sinabing, ito ay isang sekreto na gustong malaman ng bawat sinaunang martial artist sa buong mundo ng sinaunang martial arts, ngunit sa kasamaang palad walang nakakaalam nito. Ang sabi-sabi lang na iron record ito sa Forbidden Area, pero kapag nakapasok ka na sa Forbidden Area, walang makakalabas, kaya walang nakakaalam kung ano ang realm Siantian, lalo na kung paano mag-practice. Matapos marinig ito, lihim na sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang puso, hindi mo alam, kaya paano ko malalaman, ngunit ang Siantian ay tumutugma sa pagtatayo ng pundasyon ng cultivator. Ayon sa kaharian ng magsasaka, pagkatapos ng Siantian ay ang gintong elixir. Pagkatapos ng Siantian, ang mga sinaunang martial artist ay dapat magkaroon nito, ngunit hindi ko alam ang pangalan, ngunit sa tingin ko ay dapat itong kapareho ng mga magsasaka. Gayunpaman, mas mabuti na huwag akong magsabi ng anuman tungkol dito, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang problema. Si Yunmen ay isang magsasaka, ngunit iba siya sa mga sinaunang mandirigma. Kung tiktikan siya ng mga sinaunang mandirigma, hindi kami mabubuhay ng mapayapa si Yunmen. Sa pag-iisip nito, tumahimik si Yang Yian at sinabing, paano ko malalaman ito? I guess dapat meron. By the way, bakit ka nag-aalala tungkol dito ngayon? Kung gusto mong mag-alala, dapat kang maghintay hanggang sa maabot mo ang rurok ng ika-9 na antas ng likas na kaharian, tama ba? Ang daan patungo sa paghahanap ng tao ay ang bawat hakbang. Sa pamamagitan lamang ng pagiging down-to-earth maaari mong sulyap ang pinto ng tao. Huwag masyadong ambisyoso araw-araw. Upang mailihis ang atensyon, tinuruan niyang ng leksyon ang tatlong tao. Oo, itinuro sa iyo ng master na masyado kaming nag-iisip. Paulit-ulit na ngumiti si Chenju at ang dalawa pa, iniisip ang sinabi ni Master Yang Yian, tama sila. Nasa ika-6 o ika-7 antas lamang sila ng likas na kaharian ngayon. Gaano kadaling linangin hanggang sa rurok ng ika-9 na antas ng likas na kaharian? Okay, nalutas na ang usapin ni Chen Fengzi. Ngayon ay Yuan Shaolei na. Ngumiti si Yang Yian at tumingin kay Yuan Shaolei at sinabing, bata, maaari ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa mga sinaunang ritual ngayon? Bago makapagsalita si Yuan Shaolei, nagmamadaling sinabi ni Chen Fengzi, Shaolei, paglingkuran mong mabuti ang iyong dakilang amo sa mga araw na ito, at huwag kang magpabe. Si Chen Fengzi ngayon ay may halos mapamahing panatisismo kay Yang Yian. Pakiramdam niya ay maaaring gamutin ng master na ito ang congenital disease ni Shaolei, at pagkatapos ay makakapag-practice si Shaolei ng martial arts. Susunod ako sa utos ng master, mahinahong sagot ni Yuan Shaolei, hindi mapagpakumbaba o alipin. Sa oras na ito, bumalik si Bai Shanfuer at lumapit kay Yang Yian at sinabing, handa na ang silid ng master. Ipapahinga ko na si master. Well, after a day of tosang, medyo pagod na talaga ako. Dapat umalis kayong lahat. Kumaway si Yang Yian kay Chenju at sa dalawa pa. Pagkatapos ay hinayla niya si Yuan Shaolei at sinundan si Bai Shan sa guest room ng Wudang. Dinala ni Bai Shan si Yang Yian sa isang bundok na tinatawag na Donglei Peak, na nangangahulugang, purple air na nagmumula sa silangan. Ito ang pinakamagandang guest room sa Wudang. Ito ay bukas lamang sa mga nakatatanda sa lahat ng henerasyon at sa mga pinuno ng iba't ibang sekta. Ang liwanag ng araw dito ay umaabot ng 10 oras sa isang araw, at ang aura ay ang pinakamagandang lugar sa Wudang bukod sa pangunahing rurok. Sa paglalakad sa bundok, makikita mo ang mga independenteng courtyard loft, na antigo at may makasaysayang kapaligiran. Bagamat taglamig, ang ilang mga sinaunang puno sa paligid ay lantian pa rin at nakakapresko. Takip-silim na, at ang paglubog ng araw ay sumisikat sa ibabaw, na mukhang kaakit-akit. Ito ay talagang isang magandang lugar, hindi naiwasang sabihin ni Yang Yian. Kung ikukumpara kay Wudang, ang kanyang punong tanggapan sa Yunmen ay ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng isang mud house at isang villa. Lihim niyang naisip sa kanyang puso na dapat niyang linisin ang punong tanggapan ng Yunmen sa isang presyo. Kung hindi, kung may bumisita sa hinaharap, hindi ba't kawawa ang isang sekta na tingnan? Master, dito ka titira. Ito ang Donglei Pavilion, at ito rin ang pinakamagandang guest room sa Donglei Peak. Tumigil si Bai Shan sa harap ng isang matangkad at hindi pinong-atek at sinabi. Okay, pumasok tayo at tingnan, tumanggaw si Yang Yiyo at sinabi. Napakalaki ng patio, mga mahigit 300 metro kwadrado.
May tatlong palapag na atek sa harap nito, at ang tatlong tradisyonal na karakter na Chinese na Donglei Pavilion ay nakasulat sa itaas. May mga sinaunang puno, rock quarry, pond, hardin, at iba pa sa looban. Sa patnubay ni Bai Shan, nang pumasok sila sa Donglei Pavilion, nakaamoy si Yang Yiyo ng mabangong amoy at hindi naiwasang magtanong, Bai Shan, ano ito? Sa tingin ko ito ay may pagpapatahimik na epekto. Ngumiti si Bai Shan ng may pagmamalaki at sinabi, Guro, kamangha-mangha ka. Ito ang pulang sandalwood na insenso na sinindihan ko para sa iyo noong naglilinis ako ng kwarto kanina. Ito ay kapaki-pakinabang para sa pagmumuni-muni. Sa katunayan, ang buong Donglei Pavilion ay gawa sa pulang sandalwood. My goodness, lahat ito ay gawa sa pulang sandalwood. Namangha si Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sinaunang sekta. Oo, ito ay talagang itinayo at napanatili sa panahon ng dinastiyang Ming. Buong pagmamalaking sagot ni Bai Shan, ngunit ang sumunod na mga salita ni Yang Yiyo ay hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki. Bai Shan, sinabi mo lang na ang sandalwood na naiilawan sa atek ay makakatulong sa iyo na mag-concentrate habang nagmumuni-muni, tama? Tanong ni Yang Yiyan na may singkit na mga mata. Hindi naintindihan ni Bai Shan ang ibig sabihin ni Yang Yiyan, at buong pagmamalaki pa ring sinabi, Oo, Guro, sa 8 pangunahing sekta, ang ating wudang sandalwood ang pinakamaganda. Iyon ay lahat ng sandalwood na espesyal na ginawa para sa pagninilay-nilay na napanatili mula noong dinastiyang Ming. Ang sinaunang martial arts world ay kailangang magbigay ng thumbs up sa kanila. Ganun ba, kung gayon bibigyan kita ng pagkakataong parangalan si Master. Bigyan mo ako ng ilang daang kilo ng sandalwood at babawi ako. Mahinang sabi ni Yang Yiyan. Ano? Muntik ng matamba si Bai Shan. Ilang daang kilo. Ang sandalwood sa kasalukuyan ay natira sa daan-daang taon na ang nakalilipas. Napakarami lang sa buong udang. Humingi si Yang Yiyan ng ilang daang kilo ng sabay-sabay. Ang mga sandalwood na ito ay magagandang bagay na hindi mabibili ng pera. Pabayaan ang ilang daang kilo, kahit ang ilang kilo ay magiging kasing sakit ng pagputol ng laman sa udang. Bakit hindi? Ngumuso si Yang Yiyan. Gusto lang niyang mangikil ng pera. Ang pakiramdam ng pagiging superior ni Bai Shan bilang isang malaking sekta ay talagang inis kay Yang Yiyan. Sa kanyang mga mata, tila tinatawanan ni Bai Shan ang kanyang Yunmen dahil sa pagiging mahirap, na labis na ikinadismaya ni Yang. Kaya handa siyang humingi ng maraming pera at mangikil. Hindi. Hindi, Guro, walang gaanong sandalwood sa buong udang, sabi ni Bai Shan na may hindi natural na hitsura sa kanyang mukha. Hindi man lang niya sinasampal ang sarili niya ngayon. Ito ang pinakamura. Saan siya makakakuha ng daan-daang kilo ng sandalwood? Ang sandalwood ni Wudang ay iningatan ni Master Mingzhu. Itinuring niya ito na parang isang kayamanan tuwing weekdays. Kung hihilingin niya si Master ng daan-daang kilo, tiyak na iisipin ni Bai Shan na si Master ay mabali ang kanyang mga binti. Ngunit kung hindi siya pumayag kay Yang Yiyan, hindi niya kayang saktan ang guro na ito. Hindi. Sinabi mo lang na mayroon ka. Wala akong pakialam kung wala ka. Maaari mong gibain itong pulang sandalwood hall para magawa ito. Bigyan mo man lang ako ng 100 kilo ng sandalwood. Dadalhin ko ito kapag umalis ako. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, pumasok siya sa loob ng silid. Bigla niyang nakita ang Snow White bed sa inner room. Nang makalapit siya ay nakita niyang natatakpan ng kung anong balat ng hayop ang kama. Sabi niya, Bai Shan, anong klaseng balat ito? Guro, ito ay puting balat ng oso. Sagot ni Bai Shan habang pinupunasan ang malamig niyang pawis. Pinapatay ninyo ang mga protektadong hayop nang walang pinipili. Hindi ba ito masyadong maluho? Sabi ni Yang Yiyo sa sobrang tono. Hindi, Master, huwag mo akong intindihin. Ang balat ng puting oso ay hindi mula sa Jiu-Show. Ito ay nakuha mula sa mga Ruso. Ibinabad ito sa isang espesyal na gamot. Ang paghiga dito ay maaaring magpagana ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga sinaunang mandirigma. Mabilis na paliwanag ni Bai Shan. Tumawa si Yang Yiyo at mahinang muling nagsabi, ito ay may ganoong epekto. Okay, kuhaan mo ako ng 10 para kunin. Nagdilim ang mga mata ni Bai Shan at muntik na siyang mawala ng malay. Ang ganitong uri ng puting balat ng oso ay ibinabad sa isang espesyal na gamot. Napakakomplikado ng proseso. Ilan lang sila sa buong mundo ng martial arts, at malamang 7 o 8 lang sila sa kabuuan. Maaari ba niyang hilingin sa kanila ito? Kung siya ay maglakas loob na magtanong, siya ay bugbugin sa ulo ng baboy ng kanyang mga tiyuhin at tiyuhin. Hindi, malugi si Wudang kung mananatili ako sa aking amo. Mas mabuting tumakas ako ng mabilis. Bulong ni Bai Shan sa kanyang puso, ngunit hindi tumugon. Sa halip, inibon niya ang paksa at sinabi, Bueno, Master, hiniling ko sa kusina na maghanda ng hapunan. Magpahinga ka muna at pupuntahan ko sila. Pagkatapos nito, nang hindi na hinintay na magsalita si Yang Yiyo, ginawa niya ang kanyang karaniwang bilis ng pagtakas at tumakbo mula sa Donglei Pavilion. Kabanata 380 Pagsubok kay Yuan Shaolei.
Matapos makawala si Baishan, tanging sina Yang Yiyu at Yuan Shaolei lamang ang naiwan sa silid. Sa pagtingin kay Yuan Shaolei, iniisip ni Yang Yiyu kung paano ayusin ang kanyang katawan, ngunit bago iyon, kailangan niya itong subukan. Dapat ay si Yuan Shaolei ang kahalili ng punong guro na iiwan niya sa Wudang. Kung magrekomenda siya ng kahalili batay sa kanyang kasalukuyang prestihiyo sa Wudang, naisip ni Yang Yiyu na seryosong isa sa alang-alang ito ni Chenju, Mingju at iba pa. Higit pa rito, ituturo niya kay Yuan Shaolei si Kung Yuan ang tunay na advanced na pagsasanay ni Yuan Shenjing. Bilang karagdagan, tuturuan din niya si Yuan Shaolei ng ilang mga recipe tulad ng Pei Yuan Dan, at ituturo niya kay Yuan Shaolei ang pagsasanay ng paglilinang, kung hindi ay hindi niya magagawang magsanay ng Luoju. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng Luoju makakagawa siya ng tunay na apoy, at pagkatapos ay magsimulang magpino ng mga table tas upang ipagpatuloy ang mana ng Wudang. Ngayon ay iniisip niyang subukan si Yuan Shaolei sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, walang intensyon si Yang Yian na tanggapin si Yuan Shaolei bilang kanyang disipulo, ngunit gusto niyang turuan siya ng mga diskarte sa paglilinang, at iba pa. Sa ganitong paraan, kahit na walang relasyong master-disciple, magkakaroon ng master-disciple relationship sa katotohanan, kaya kailangan niyang maging maingat. Nakahiga sa malambot at komportableng puting balat ng oso, si Yang Yian ay tinatimad na tumingin kay Yuan Shaolei at sinabing, "Shaolei, maaari ka bang gumawa ng tsaa?" Pag-uulat sa Grandmaster, "Medyo kaya ko na," sagot ni Yuan Shaolei. "Sige, gawan mo ako ng isang kaldero ng tsaa." Si Yang Yian ay mayroon ng pagsubok para kay Yuan Shaolei sa kanyang isipan, ngunit ito ang unang hakbang lamang. "Oo, Grandmaster, maghintay sandali." Sumagot si Yuan Shaolei na parang may sapat na gulang. Pagkatapos sumagot, aalis na sana si Yuan Shaolei. May tea-set sa sala sa labas, ngunit pinigilan siya niyang at sinabing, "Bumalik ka, bumalik ka." "Grandmaster, mayroon ka bang ibang mga tagubilin?" Seryosong tanong ni Yuan Shaolei. "Aba, nauuhaw ako, dalhan mo ako ng plato ng prutas." Ang fruit plate na sinasabi niyang ay nasa yulo na ng kama, at naabot niya ito ng kanyang kamay, ngunit inutusan niya si Yuan Shaolei na gawin iyon. Masasabi lang na masyadong unskilled ang pagsusulit ni Yang. Gayunpaman, hindi katulad ng ibang mga bata, hindi nagtakpan si Yuan Shaolei, at magalang na ibinigay ang plato ng prutas kay Yang Yian. Mayroong ilang mga uri ng prutas sa plato ng prutas, kabilang ang mga saging, mansanas, peras, at iba pa. "Gusto kong kumain ng saging, balatan para sa akin, kung hindi, paano ko ito kakainin?" Nang sabihin ito ni Yang Yian, kahit siya ay naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang mukha, ngunit ito ay para sa postgraduate entrance examination na si Yuan Shaolei, kaya makakagat lang siya ng bala at mapahirapan ang mga bagay-bagay, ngunit sa kanyang puso ay sinabi niya, "Huwag kang kumulog." At paano naman si Yuan Shaolei? Napakalma ng mukha ng batang ito. Binalatan niya ang saging para kay Yang at iniabot, sinabi, "Grandmaster, mangyaring kunin ito." Doon ay magalang pa rin sa kanyang mga salita, talagang isang maliit na may sapat na gulang. Pagkatapos nito, nagtanong siya, "Grandmaster, kumain ka na ba ng iba?" "Hindi sa ngayon, magtimpla ka muna." "Oo." Pagkalipas ng ilang minuto, gumawa si Yuan Shaolei ng tsaa para kay Yang at iniabot ito sa kanyang bibig, "Grandmaster, mangyaring uminom ng tsaa." Walang pakialam na umungol si Yang, kinuha ang tasa ng tsaa at humigop. Puff. Pagkatapos ay iniluwa niya ito na may hitsura ng kawalang kasiyahan, "Ang itimpla mo ay tinatawag na tsaa. Masyadong magaan, magtimpla ka ulit." "Oo, Grandmaster, sandali lang, magtitimpla ulit ako kaagad." Kinuha ni Yuan Shaolei ang tasa ng tsaa mula kay Yang at lumabas. Maya-maya ay pumasok na naman siya. Puff. "Masyadong mapait, palitan mo." Puff. "Palitan mo ulit." Pagkaraan ng 3 sunod-sunod na beses, pinanood ni Yang Yian si Yuan Shaolei na lumabas at sinabi sa sarili, "Bata, kailangan mong kumapit. Kung makapasa ka sa pagsusulit, bibigyan kita ng magandang pagkakataon. Kung nabigo ka, magiging ordinaryong tao ka lang." Pagkaraan ng 3 beses, hindi nakita ni Yang Yian ang anumang kawalang kasiyahan sa mukha ni Yuan Shaolei. Ang batang ito ay maligamgam pa at ginagawa ang kanyang sinasabi. Walang problema sa kanyang kalmadong personalidad. Matapos ang ika-4 na pagkakataon, humigop si Yang at sa wakas ay tumango at nagsabi, "Hindi masama, tandaan na gumawa ng tsaa sa halagang ito sa hinaharap. Ang mga dahon ng tsaa ay hindi maaaring sobra o masyadong maliit, at ang tubig ay hindi maaaring masyadong mainit o hindi sapat na init." Si Shaolei ay gumawa ng isang tala. Tumango si Yuan Shaolei bilang tugon. Si Yang Yian ay humigop ng tsaa, inilapag ang tasa ng tsaa, tumingin kay Yuan Shaolei at nagtanong, "Shaolei, sabihin mo sa akin ang totoo, sinisi mo ba ako sa pagpapahirap sa iyo ngayon?" Huwag manggahas si Shaolei, "At wala akong anumang reklamo, Grandmaster, mangyaring husgahan." Yuan Shaolei yumuko at sumagot.
Alam ni Yang Yian mula sa kanyang mga mata na hindi nagsasalita si Yuan Shaolei, at muling nagsalita, kaya kung gamutin ang iyong sakit, at pagkatapos ng lunas, bibigyan kita ng malaking kapalaran, upang maaari kang maging isang tao tulad ni Chen Ju sa hinaharap, at kahit na malimpasan ang paglilinang ng iyong Panginoon na si Chen Fengzi at Chen Ju. Ngunit ang saligan ay kailangan mong iwanan ang iyong Panginoon at maging aking alagad. Payag ka ba? Tinitigan ni Yang Yian si Yuan Shaolei pagkatapos niyang magsalita. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yuan Shaolei, ngunit ito ay isang iglap lamang, at pagkatapos ay bumalik siya sa normal, natural, at sinabing walang pag-aalinlangan, hindi. Hindi nagalit si Yang Yian matapos itong marinig, ngunit masaya sa kanyang puso. Kung oo ang sagot ni Yuan Shaolei, madidismaya siya. Pero nagkunwari siyang galit at nagtanong, bakit ayaw mo? Hindi mo ba gustong magsanay ng martial arts at maging katulad ng iyong master at Chen Ju? Tiningnan ni Yuan Shaolei si Yang Yiyo na may napakaliwanag na mga mata, ngunit puno rin ng determinasyon, at sinabing, sa pag-uulat sa dakilang master, talagang gustong magsanay ni Shaolei ng martial arts, at gustong maging isang tao tulad ng master at tiyuhin na si Chen Ju. Gayunpaman, hindi ko magagawa iyon. Gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan, minsang guro, laging ama. Sinundo ako ng amo ko. Kung wala ang aking amo, matagal na akong namatay sa mundo. Nang buhatin ako ng aking amo, nasa duyan pa ako at may congenital disease. Ang aking Panginoon ay naging katatawanan ng Wudang sa loob ng maraming taon. Pinulot niya ang isang walang kwentang tao na hindi marunong mag-martial arts, pero hindi pa rin niya ako binitawan at pinalaki ako ng hirap. 9 na taong gulang pa lamang ako ngayon at hindi pa umabot sa pagtanda. Hindi ko pa nasusuklian ang aking Panginoon sa kanyang pagpapalaki at pagtuturo. Kahit na gusto ko talagang mag-practice ng martial arts, mas gusto ko pa rin ang master ko kaysa mag-practice ng martial arts at mastering. Kaya salamat sa iyong kabutihan, Grand Master. Si Shaolei ay magkakaroon lamang ng isang master sa buhay na ito, si Chen Fengzi. Kahit ano pa siya, master ko siya. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian. Nakikita niya mula sa mga mata ni Yuan Shaolei na hindi nagsisinungaling ang bata at sinabi niya ang katotohanan mula sa puso. Patuloy na nagtanong si Yang Yian, pag-isipan mong mabuti. May isang pagkakataon lamang. Kung magpapalit ka upang sumali sa aking paaralan, hindi ko lamang mapapagaling ang iyong karamdaman, ngunit gagawin din kitang isang taong tulad ng iyong Panginoon at Chen Ju, at ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay higit pa sa kanila. Kapag napalampas mo ang pagkakataong ito, kahit na gusto mo akong sambahin bilang iyong Panginoon, hindi kita tatanggapin. Maaaring hindi ka pa mabubuhay hanggang sa pagtanda dahil sa iyong congenital disease. Pag-isipan mo muna bago ako sagutin. Ginagamit ni Yang Yiyo ang kahinaan ni Yuan Shaolei para magbigay ng punto. Talagang kinakabahan siya pagkatapos niyang magsalita, dahil ito na ang huling pagsubok, at kung magbibigay si Yuan Shaolei ng hindi kasiya siyang sagot, ito ay magpapatunay na siya, si Yang Yiyo, ay nagkamali sa paghusga sa kanya. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang pumasok mula sa labas. Wala kang silbi, wala akong alagad na tulad mo. Ang swerte mo na pinahahalagahan ka ng iyong lolo sa tuhod, at naglakas loob kang tanggihan ng iyong lolo sa tuhod. Mula ngayon, ako, si Chen Fengzi, ay hindi na magkakaroon ng isang disipulong tulad mo, at wala akong pakialam sa iyong buhay o kamatayan sa hinaharap, maaari kang pumunta kung saan mo gusto. Ang taong pumasok ay si Chen Fengzi, at nasa likod niya sina Chen Ju at Ming Ju. Pagkatapos bumalik ni Chen Fengzi, kinuha niya ang kanyang pinakamahusay na espiritual na prutas at espiritual na tsaa upang pasalamatan si Yang Yiyo. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Chen Ju at Ming Ju na darating sila sa gabi, at hindi siya maaaring mahuli. Ngunit pagdating sa Donglei Pavilion, nasagasaan din niya sina Chen Ju at Ming Ju. Nagkita silang tatlo at pumasok sa bulwagan at narinig ang pag-uusap ni Yang Yiyo at ng kanyang apprentice na si Yuan Shaolei. Nang marinig niya na tatanggapin ni Yang Yiyo si Yuan Shaolei bilang kanyang apprentice, napakasaya ni Chen Fengzi. Sa kanyang mga mata, hindi maarak ang mga pamamaraan ni Yang Yiyo. Kung si Shaolei ay maaaring maging apprentice ni Yang Yiyo, ito ay isang malaking kapalaran para sa bata. Bukod dito, walang paraan si Chen Fengzi na gamutin ang congenital disease ni Yuan Shaolei, ngunit alam niya na tiyak na magkakaroon ng paraan si Yang Yiyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang tatanggihan ng hanggal na apprentice si Yang Yiyo. Siyempre, ang mga salita ng apprentice, ang mas nakaantig kay Chen Fengzi ay naantig siya. Sumuko na siya sa kanyang sarili sa paglipas ng mga taon, ngunit buti na lang may kausap siyang alagad. Ang dalawa sa kanila ay kapwa, guro at alagad at ama at anak. Si Chen Fengzi ay nagmamalasakit din sa kanyang alagad na si Yuan Shaolei at natural na umaasa na ang kanyang disipulo ay magkakaroon ng magandang tahanan. Matapos marinig na sinabi ni Yang Yiyo na ito na ang huling pagkakataon, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at nagmamadaling pumasok, minumura si Yuan Shaolei na may pulang mata, umaasang papayag ang kanyang disipulo kay Yang Yiyo.
Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na papasok si Chen Fengze. Nang marinig niya ang pagmumura ni Chen Fengze kay Yuan Shaolei, natigilan siya noong una, at pagkatapos ay naintindihan niya ang ibig sabihin ni Chen Fengze. Gayunpaman, hindi niya ito itinuro. Sa halip, naisip niya na ang pagsusulit na ito ay magiging mas epektibo sa pakikipag-usap kay Chen Fengze. Sa pangkalahatan, sa oras na ito, kapag narinig ni Yuan Shaolei ang mga salitang ito mula sa kanyang master na si Chen Fengze, siya ay magiging disipulo ni Yang Yiyo. Gayunpaman, ang mga salitang hindi nila inaasahan ay lumabas sa bibig ng 9 na taong gulang na si Yuan Shaolei. End of this chapter.